Manong! Nagmamakaawa po ako sa inyo! Tulungan niyo po ang anak ko si Titay! Tulungan niyo ako mapagamot siya! Nakikiusap po ako! Nakikiusap ako! Lena, patawarin mo ako. Pero wala na tayong magagawa. Mga doktor na mismo ng bayan ang nagsabi na hindi na magagamot si Diday. Malupa na ang kanyang kanser. Kahit gaano pa karaming pera ang ilabas ng barangay, kahit sino pang dalubhasa ang kausapin natin, wala na tayong magagawa. Ang mabuti ngayon ay gawin nating masaya at makabuluhan ang nalalabing buhay ng anak mo. Nasasabi niyo yan dahil pinangingilagan niyo ako! Sinasabi niyo lang yan dahil madumi at masamang babae ang tingin niyo sa isang bayarang katulad ko! Lena, hindi totoo yan. Siguro nga dati kang bayarang babae pero walang kasalanan si Diday doon. Kami man ang mga kabaryo mo ay gusto ring matulungan ang anak mo. Hindi ako naniniwala! Mga sinungaling! Mga sinungaling kayo! Tinong tatandaan niyo, Tatay Anong. Kung hindi niyo ako matutulungan, ako hahanap ng paraan. Gagawin kong lahat para sa mahal kong anak. Kung kailangan makipagkasundo ko si demonyo, gagawin ko. At kung kailangan mag-alin ng buhay, hindi ako mag-aalin lang ang pumayag. Lena, tumigil ka na. Alam kong nasasabi mo lang yan dahil mahal mo ang anak mo. Pero hindi tamang anyayahan mo ang demonyo na kumbilo sa buhay mo. Pagsisisihan mo rin yung sinasabi mo. Hindi niyo ako naiintindihan, Tatay Anong. Mauunawaan niyo lang ako kapag mga anak niyo na rin ang nalagay sa alanganin. At hindi ko makakalimutan ang pagtalikod niyo sa amin. Isinusumpa ko. Gagawin ko pa sa limuot ang buhay ng baryong tao. Lena, bumalik ka rito! Lena, ano ba? Lena! Lena! Diyos ko, sana ay tanglawan ninyo ang puso at isip ng aming kabaryo. Nakakalungkot. Ganun na ba talaga kalalang kalagayan ng kababata ko? Oo, Mabel. Kakauwi nga lang ni Diday kanina galing sa ospital ng bayan. Talagang pinalabas na siya sa ospital dahil malala na talaga ang kanyang karamdaman. Sana talaga magkahimalang gumaling bigla si Diday. Mabait naman yung kaibigan ko eh. Yan din ang pinapanalangin ko. Di ko nga lang maiwasan mag-alala. Baka kasi anong maisip gawin ni Lena para sa kanyang anak. Tatay Anong, wala namang magagawa si Manang Lina. Nakaratay at may taning na si Diday. Kahit isang lapan niyang espiritu niya sa Diablo, wala na siyang mapapala. Alam mo, Remo, isa ka pa eh. Kahit nung buhay pa ang mga magulang ninyo nitong si Mabel, problema talaga yung pagkabarumbado mo. Huwag mong panggitin ang pangalan ni demonyo ng kanyan. Hindi mo alam kung anong inaanyayahan mong manggulo sa buhay mo. Sinasabi ko lang naman ang nasa isip ko, Tatay Anong eh. Di naman ako nananakit o ano. Anong nangyari kay Manang Lena? Galing yun dito, di ba? Ba't tumakbo papuntang gubat yun? Pumunta ng gubat si Lena? Eh, sinong naiwang nagbabantay kay Diday? Si nanay po nandun. Hang nababaliw na yata si Manang. Iwan daw bigla ang naghihingalong anak. Kala ko ba, inaalala si Diday? Labo. Dekada 70, sa isang liblib na baryo sa bandang timog silangan ng Luzon, nakatira ang aking lolo na si Remo at ang nakababatang kapatid na si Mabel. 19 anyos si Remo noon habang 16 naman ang kanyang kapatid. Wala na silang mga magulang. Payapa naman ang kanilang buhay sa baryo, subalit nabasag ang katahimikang yun ng isang desperadong ina. Isang nanay na nakahandang gawin ang lahat para lang manatiling buhay ang kanyang anak. Pagkadesperado na kumitil sa buhay ng iilang kabataan sa kanilang lugar. Ako nga po pala si Robert. Sana po ay pakinggan ninyo hanggang dulo itong tunay ngunit masalimuot na karanasan ng aking lolo. Huwag niyo rin sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa Sitio Pangil.
Sa ganitong paraan man lang ay masuklian natin ang pagsasabuhay nila ng mga tunay na kwentong ipinapadala ng mga letter sender tulad ko. Bango niyang luya. Anong niluluto mo? Tinola kuya, niluto ko na yung bigay na manok ni Tatay Yanong kanina. Maupo ka na dyan, mag-ahain na ako. Ay, sa wakas, makakakain na rin. Gutom na ako. Kumusta na nga pala si Didi at Manang Lena? Umuwi kaninang hapon si Manang Lena. Mukhang wala sa sarili. Lumuwang pa yata lalo ang tornilyo sa utak. Ha? Bakit? Anong ginawa niya? Pag-uwi kasi niya, napakadungis. Kung titignan mo, akala mo nagtampisaw sa putik eh. Sabog-sabog ang buhok, tapos namumula ang mga mata. Parang magang-maga kakaiyak o ano. Tulo rin ang tulo yung laway. Kinausap ba ninyo ron? Sinubukan nila Tatay Yanong kaso hindi matino ang sagot eh. Ang nangyari pa nga, pinalayas niya lahat ng mga tao sa kanilang bahay. Pati yung mga tumulong sa pagbabantay kay Diday, pinalis niya. Ba't naman niya gagawin yun? Mukhang natuluyan na yata eh. Nasiraan ang bait sa sobrang pag-aalala para sa anak. Nagsara nga rin ang buong bahay pagkaalis namin eh. Pangkaraniwan ang mga unang oras ng gabi para sa magkapatid. Naghapunan sila tapos naghanda ng matulog. Maalinsangan ang panahon kaya sa labas pumwesto si Rimo. Nakahiligan na kasi niyang matulog sa isang duyan sa kanilang bakuran. Nakatali ang isang dulo sa isang puno at ang kabila naman ay sa haligi ng bahay. Ay, masyadong nakakapagod tong araw na to. Ay, tuk na ako. Tapos kailangan ko pang gumising ng maaga. Nahiga si Rimo sa duyan at pumikit. Ramdam niya ang ihip ng panggabing hangin bagamat di masyadong malamig. Ilang sandali pa may narinig siyang tunog. Napakalakas na pagpagaspas ng mga pakpak. Kaya naman napadilat ang binata. Subalit kasabay noon ay hindi na rin niya marinig ang tunog. Asan na yung lumilipad? Ibon kaya yun? Ba't parang ang laking mga pakpak naman ang pinagbumulan ng tunog? Makatulog na nga. Baka napadaan lang. Tapos dumapo na sa kung saan. Pipikit na sana si Rimo nang may marinig siyang kaluskos mula sa kung saan. Napadilat siya ulit at napalingon sa pinagmumulan ng tunog. Kita niyang gumagalaw ang mga dahon sa isang puno. Anong meron sa punong yan? Hindi gawa ng hangin ang galaw ng mga dahon niya na. Parang may malaking hayop sa sanga. Teka, ano yan? Ibon ba yan o panike? Ba't napakalaki naman yata ng mga pakpak? Naglaho ang antok ni Rimo sa nakita. May pares ng napakalalaking mga pakpak sa may sanga ng isang puno. Di nga lang niya agad matukoy ang may-ari ng mga pakpak na yun dahil madilim ang kinatutungtungan nito. Kaya naman bumangon siya mula sa duyan, pumulot ng bato at dahan-dahang lumakad palapit sa puno. Anong klaseng ibon kaya yan? Bakit napakalaki? Susubukan kong mahuli yan. Baka pwede ko mapagkakitaan ng isang yan. Pera na rin yun. Anak ng... Natigilan ang binata ng unti-unting lumingon sa kanyang may-ari ng mga pakpak. Hindi niya maaninag ng maayos ang mukha nito dahil nga sa dilim, subalit kitang-kita niya ang napakapupulan nitong mga mata. Halimaw! Hindi! Halimaw! Halimaw! Kuya! Ano ba't nagsusumigaw ka dyan? Gabing-gabi na, oh! Isarado mong bintana! Bilisan mo! May halimaw! Anong halimaw bang
Dali-daling sinarado ni Mabel ang bintana nang maaninag na rin niya ang pulang mga mata. Si Remo naman ay napakaripas ng takbo papasok sa kanilang kubo. Mabilis din nilang sinarado ang iba pang mga bintana at ang dalawang pinto ng bahay. Kuya, ano yun? Hindi ordinaryong hayop o ibon yun. Malay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganun eh. Napakalalaki ng mga pakpak tapos napakapula ng mga mata. Pagaspas. Ang lakas naman yan. Siguradong siya yan. Mukhang umaali-aligid yata yan dito sa atin. Bakit naman? Anong kailangan niyo sa atin? Malay ko! Oh, may dumapo sa bubong. Teka, kukuha na ako ng itak. Nang marinig na may dumapo sa kanilang bubong ay agad kumuha ng itak si Remo. Walang paglagyan ng kanilang kilabot at pangamba noon dahil nipa lang ang kanilang bubong. Kuya, anong gagawin natin? Nandiyan pa siya sa bubong. Hindi ko sigurado, pero bahala na to. Sino? Ano ka mong demonyo ka? Tigilan mo na kami! Umalis ka na! Wala kang mapapala rito! Subukan mong manggulo at gigilitan ko yung lead mo! Matigas ka talaga, ha? Hindi ako natatakot sa'yo! Kapag hindi ka pa umalis ang bilang na 3, patay ka sa aking halimaw ka! 1! 2! 3! Pumagaspas ulit. Mukhang umalis na, kuya. Huwag muna tayo makampante. Baka bumalik pa yun. Nanatiling alerto ang magkapatid sa mandang sala ng kanilang kubo. Nakiramdam sila at pinakinggan ang paligid. Tahimik na ulit ang gabi. Lumipas na lang ang halos isang oras ay wala na talagang nag-iingay na kakaiba sa labas. Mukhang di na siguro babalik yun. Matulog ka na, Mabel. Maglalabada ka pa bukas. Matulog ka na rin, kuya. Hindi pwede. Kailangan kong magbantay. Mahirap na at baka bigla na namang bumalik yung halimaw na yun. May tao. Teka, pagbubuksan ko. Sino po? Oh! Mabel! Nagulantang ang binata nang bigla na lang may humablot sa kanyang kapatid palabas ng pinto. May narinig na naman siyang pumagaspas palayo at agad siyang sumunod sa labas subalit wala na siyang nadatnan. Mabel! Mabel, nasan ka? Sumagot ka! Kapatid ko, Mabel! Mabel! Sinubukang suyurin ni Remo ang kakahuyan malapit sa kanilang kubo pero di niya talaga nahanap si Mabel. Kaya naman minabuti na niyang humingi ng tulong. Si Mabel, kinuha ng halimaw. Nananaginip ka ba, pre? Di ako nagbibiro. Seryoso ako, Kokoy. Kinuha talaga ng isang halimaw ang kapatid ko. Ewan ko kung ano yun. Basta malalaki ang mga pagpag tapos napakapula ng mga mata. Umaligid siya sa amin ng ilang minuto. Akala namin umalis na tapos nang may kumatok sa pinto pinagbuksan ni Mabel. Ayun. Bigla na lang may humaplot sa kanya. Hindi ako sigurado. Pero mukhang aswang na lumapit kay Mabel. Aswang? Tatayanong naman eh. Kwentong bayan lang naman yung mga aswang na yan. Yan din ang iniisip ko, Koy. Kaso, tumpa kasi sa ibang mga aswang na sinasabi nitong si Remo. Pero, di naman. Tara na, umalis na tayo rito. Hanapin natin si Mabel. Bilisan natin. Lumakad sina Remo, Okoy at Tatay Yanong. Kasama nila ang ilang mga kalalakihan ng baryo. May dala silang mga flashlight o lampara at kanya-kanyang itak. Sinuyod nila ang gumat na nakapaligid sa kanilang lugar. Pero sadyang mahirap maghanap ng nawawalang tao sa dilim. Kaya naman minabuti nilang maghiwa-hiwalay.
Hindi mo ba talaga natukoy kung saan pumunta yung halimaw, Remo? Hindi po talaga eh. Kung alam ko lang, hindi kanina ko pa dapat sinabi. Sige, subukan natin dun sa banda. Baka sakali. Remo! Tatay Anong! Si Mabel! Nahanap na namin! Mahigit 3 oras na sila sa gubat nang may nahanap ang grupo ni Nakokoy. Agad-agad ay sinundan ni Remo at Tatay Anong ang binata papunta sa lugar kung saan nila nahanap si Mabel. Sigurado ka bang si Mabel ang nakita niyo, Kokoy? Sigurado ako, pre! Ang kaso, Kaso ano? basta, malalaman mo pagdating natin. Ihanda mo na lang ang sarili mo. Todo na ang pangamba ni Remo ng mga sandaling yun. Doon pa lang kasi ay alam na niyang may nangyaring hindi maganda sa kanyang kapatid. Hanggang sa marating na nila ang bahagi ng gubat kung saan natagpuan si Mabel. Naalaman ng binatang hindi lang pala masama ang nangyari kundi isang malagim na bangungot. Hindi! Mabel! Mabel, sabihin niyo hindi totoo to! Sabihin niyo bangungot lang to! Bakit nangyari to, Mabel? Hindi mo na tayo ni Itay. Tapos ngayon ikaw naman ang mawawala sa akin. At sa ganitong paraan. Hindi! Hindi, kapatid ko! Hindi ko matatanggap to! Hindi! Durog ang puso ni Remo nang makitang kalunos-lunos na sinapit ng bunsong kapatid. Naroroon si Mabel sa makapal na halamanan. May butas sa bandang may puso at atay. Kapansin-pansin ding tuyot na ang katawan nito at halos walang natirang dugo. Hindi. Halimaw lang ang makakagawa nito. Totoo nga. Totoo ngang may aswang. Kailangan to malaman ng buong baryo, Tatay Anong. Kailangan nilang malaman na may kumagalang aswang sa lugar natin. Mabilis na sumabog sa kanilang baryo at sa mga karating lugar ang balita tungkol sa aswang. Nabalot ng takot at pagkabahala ang mga tao. Ang ibang kalalakihan ay hindi talaga natulog nung gabing yun. Sinubukan nilang hanapin ang pumatay kay Mabel. Subalit wala silang napala. Si Mabel naman ay agad na inayusan at inilibing ng sumunod na araw. Hindi na ibinurol dahil nga sa kagimbal-gimbal niyang sinapit. Ikinalulungkot namin ang nangyari kay Mabel, Remo. Ayan mo. Gagawin natin ang lahat. Mahanap lang ang aswang. Hindi lang to tungkol sa pagbibigay ng hustisya sa kapatid mo. Tungkol na rin to sa kaligtasan ng iba pang mga taga-bari. Bihira. Sa loob lang ng 24 oras, ang dami ng kakaibang nangyari. Una, ang kilos ni Manang Lena kahapon. Tapos, itong nangyari kay Mabel kagabi. Kaninang umaga naman. Nawala na nga si Manang Lena at Diday. Nawala si naman ng Lena? Oo, pre. Di ba nga, kahapon, pinalayas ni Manang ang lahat mula sa kanilang bahay? Tapos, nagsara siya ng mga bintana at kubo. Oo, nandun pa nga ako nun eh. Magkasama tayo nun. Ano bang nangyari kanina? Nagtaka mga kapitbahay niya kung bakit mataas ng araw kanina. Di pa rin siya nagbubukas ng bintana man lang. Kinatok nila. Kaso walang sumasagot. Nag-aalala ang mga tao. Kasi nga alanganin ang kalusugan ni Diday. Pinasok na nila yung bahay. Ayun! Wala ang mag-ina sa loob. Ang nadatnan lang nila, dugo ang banig. Dugo ang banig? May bahid ng dugo sa banig na kinahihigaan dapat ni Diday. Pero ayun nga, wala na silang dalawa ron. May hinala ang iba na baka sinaptan din sila ng halimaw. Mahanap ko lang talaga yung demonyong yon. Hindi ko yung titigilan hanggang mamatay. Uubusin kong dugo niya. Gaya ng ginawa niya kay Mabel.
Sa mga sumunod na gabi ay walang puknat ang paghahanap ni Remo sa aswang. Meron man siyang kasama o wala. Sa umaga at hapon naman ay tuba o lambanog ang inaatupag. Pakay niyang piliting makatulog sa kabila ng matinding pagluluksa. Nanatili siyang ganon sa loob ng halos 2 linggo, subalit nang hindi na talaga matagpuan ang aswang ay tuluyan na lang siyang nagpakalunod sa mga inumin. Hanggang sa lumipas ang 3 buwan, sumapit ang pista ng kanilang baryo. Pagsikain lang kayo. Maraming pagkain at inumin. Huwag kayo mahiya. Pwede kayo rito sa bahay. Pwede rin doon sa iba pa nating mga kabaryo. Ano ba naman, Remo? Pagputok pa lang ng araw kanina, lambanog ng kaharap mo eh. 10:00 pasado na ng umaga ngayon. Di mo pa rin nilulubayan yung tuba? Alam mo ikaw, huwag mo akong pag-alamaan. Ha? Buti nga. Painom-inom lang ako eh. Di naman ako maoy eh. Pero kapag nakakita ko yung aswang na yun, talagang sisirain kong mukha nun. Babasakan ko ng bote yung ulo nun. At gigilitan kong leg. Remo, tama na yan. Kumain ka naman. Eto, may adobo. Meron ding lumpia at pansit. Sabi akong pakialaman eh. Ulit mo rin, no? Kokoy, hayaan mo na muna ang kaibigan mo. Pista naman eh. Kahit naman nung wala pang pista, ganyan na yan eh. Tatayanong. Teka sandali. Sindali na pa yung parating? Ha? Saan? Ayun no. Yung naglalakad, mukhang papunta rito. Oo nga. Si Manang Lena nga. At kasama niya si Diday. Paano mukhang malusog na si Diday? Kahit lasing ay nagtaka si Remo nang mapatingin sa paparating. Agad napadapo ang tingin niya sa dalagang si Diday. Tama ang kaibigan. Tuwid itong naglalakad kasama ang nanay. Nakakapagtaka kasi lantang gulay na dapat ito nung nagdaang 3 buwan. Kaya paanong malusog na ulit ito? Lena, kayo nga. Ang akala ng buong baryo ay paano na kayo? Bakit ba bigla kayong nawala? Tapos nag-iwan lang kayo ng dugo ang bani. At paano mukhang malusog na itong si Diday? Dahan-dahan naman sa tanong Tatayano. Mahina ang kalaban. Nawala kami noon. Dahil dinala ko si Diday sa posibleng makatulong sa kanya. Nagpagamot nga kami roon sa loob ng ilang buwan. Kaya ngayon lang kami nakabalik. Kung ganon, mukhang napunta kayo sa napakagaling na manggagamot. Latang-lata na itong si Diday dati. Tapos ngayon, malusog na. Diday, Ineng? Kumusta na pa ang pakiramdam mo? Hindi tumugon ang dalaga sa pinuno ng baryo. Tuwid lang itong nakatayo sa tabi ng kanyang nanay at nasa kawalan ng tingin. Pasimple rin siyang pinasadahan ng tingin na Remo. Napansin ng binatang kakaiba ang pagkamaputla nito. Ayos lang ba itong anak mo, Lena? Bakit ganyan ang kilos niya ngayon? Para siyang tulala. Ayos lang siya, Tatayano. Ang mahalaga ay buhay siya at malusog na ulit. Sigurado ka ba? Ha? O siya, kumain na muna kayo. Marami pang pagkain dito. May niluluto pa nga ang anak ko sa likod bahay eh. Naku, mamaya na lang po, Tatayano. Pagod kami sa biyahe. Magpapahinga na muna kami sa bahay. Sige, kung yan ang gusto ninyo. Pahatdan ko na lang kayo ng pagkain maya-maya. Lumakad nga palayo ang mag-ina. Sinundan sila ng tingin ni Remo. Pansin niyang may mali talaga sa dalaga bagamat di niya matukoy kung ano eksakto. Oh, ba't tumayo ka? Ayaw mo nang uminom? Uy na ako. Umiikot na talaga paningin ko eh.
Pinaglalaroan na yata ako ng mga mata ko. Yan ang resulta ng paglalasing mo. O siya, sige na. Umuwi ka na muna at magpahinga. Magdala ka na rin ng kanin at ulam para may tanghalian ka. Sige po, Tatay Anong. Kahit yung adobo lang, ayos na ako dyan. Gamit ang dahon ng saging ay pinagbalot ni Tatay Yanong si Rimo ng pagkain. Pagkatapos ay lumakad na nga ang binata pauwi. Susuray-suray habang naglalakad at iniiwasan ng mga tao. Pinipilit lang talaga niyang maglakad para makarating sa bahay. Subalit nung malapit na sana siya ay... Hindi ko na kaya. Ilong na ako. Babasag na babagsak na katawan ko. Aray! Bastos ka! Ano pa problema mo? Tumingin ka sa dinadaanan mo? Nako, pasensya na ate, di ko po sinasadya. Hindi sinasadya. E pagkabangga mo sa akin, sa dibdib ko kagad dumapo yung kamay mo. Bastos! Sira pa na, bulo mo eh. Kita mo nung may lasing, di ka umiwas. At talagang kasalanan ko pa ngayon, ha? Kasalanan ko pa! Kasalanan mo talaga. Tanga ka. Ay, lagot! Ay, bumagsak bigla! Lasing na yata talaga eh. Hindi alam ni Rimo kung anong nangyari nang mawalan siya ng malay. Nang magising siya ay nasa loob na siya ng kanyang bahay. Nakahiga siya sa banig sa sala. Kita niya sa bintana na madilim na pala. Sakto namang pumasok si Kokoy sa pinto. Oh, gusto ng pakiramdam mo? Ayos lang. Pakaramdam ko, natulog lang ako ng malalim. Kakaiba to Dami nang nainom ko kanina eh. Dapat bagsak pa rin ako ngayon. Ba, mukhang epektibo yung panggagamot sa'yo nung magandang bebot Magandang bebot? Sinasabi mo? Kanina kasi, nang himatayin ka rito, may babaeng nagtawag ng tulong para alalayan ka. Kaya ayun, binitbit ka namin papasok dito. Siya rin ang nagpahid ng langis sa'yo para raw umayos ang pakiramdam mo pagkagising. Sinong babae kaya yun? Baka yung nakabanggaan ko kanina. Nakabanggaan mo pala yun? Siguro nga siya yun. Basta maganda, mahabang buhok, at balingkinita ng katawan. May dilaw na alampay sa balikat. May dala rin siyang bayong. Di ko maalala masyadong mukha eh. Umiikot na talaga paningin ko kanina eh. Pero napansin ko yung bayong at yung alampay. Mukhang siya na nga yun. Ang kaso lang, bakit naman ako tutulungan nun? Halatang napakasungit nun. Medyo masungit niya si Ate Amira pero mabait naman. Tinulungan ka nga, di ba? Ewan ko lang Koy. Ay palyado utak ko kanina sa kalasingan. Alam na alam kong hindi ko talaga yung dapat kaibiganin. Tsaka, Ate Amira? Oo, Amira ang pangalan niya. Nag-aate lang ako. Kasi 28 anyos sa pala yun. Yaan na nga lang natin yung babaeng yun. Ipag-init mo na nga lang ako ng tubig, magkakape ako. Aba, Hanep! Kung makapag-utos, kala mo prinsipe ng bayan Problema ng mga tao, ba't sila nagkakagulo? Teka, titingnan ko. Lumabas nga ng kubo si Kokoy. Naiwan si Rimo na nagkukusot pa ng mga mata. Dinig na dinig ng binata ang pagkakagulo ng mga tao sa labas, bagamat di niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito dahil medyo malayo. Ilang sandali pa humahangos nang bumalik ang kaibigan. Remo! Anong nalaman mo? Ba't humahangos ka ng ganyan para kang hinabol ang asong ulol? May kinuha na naman ang aswang. Yung apong babae ni Aling Nena. Anong sabi mo? Sa isang iglap ay kumulo sa kalooban ni Rimo ang magkahalong gulat at galit. Nanginig ang kanyang kalamnan. Napagtantong ito na ang pagkakataong maiganti ang bunsong kapatid.
Maganda ka, Kokoy. Tutulong tayo sa pagtugis ng halimaw na yan. Kukuha lang ako ng itak. Kukuha lang din ako ng itak sa bahay namin. Magkita tayo sa bungad ng gubat. Dali-daling naghanda si Remo. Kinuha niya ang bagong hasa niyang itak, tsaka dali-dali nang lumabas. Pinuntahan niya ang nagkakagulong mga tao. Nakita niyang naroon ang dalagang may bitbit na bayong. Naroroon din si Tatay Yanong. Tatay Anong! Totoo ba? May tinagit na naman ang aswang. Totoo, Remo. Habang nagkakasiyahan ng lahat, bigla na lang pinasok ng halimaw ang bahay ni Nena. Namumurong na yung demonyong yan, ha? Kailangan na talaga natin yung matagpuan. Kailangan na natin yung mapatay. Igaganti kong kapatid ko. Kapatid mo? Nabiktima rin ng aswang ang kapatid mo? Oo nga pala, Amira. Ito si Remo. Siya yung sinasabi ko yung kuya ng naunang biktima. Maganda kung tutulong siya sa atin sa pagtugis sa aswang. Tutulong! Yung bastos na lasenggong yan tutulong. Baka makabigit rin yun sa atin, Tatay Yanong. Bigla na nga lang hinimatay sa harap ko kanina yan. Ba't talagang... Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako bastos. Hindi ko sadyang nangyari kanina. Ikaw tong haharang-harang sa daan, tsaka... Ano bang karapatan mo para diktahan ako, ha? Sino ka ba para pagsalitaan ako ng ganyan? Isa akong albularya. Bumisita lang ako dito kasi piyesta sa baryo nyo. Eh nagkataong mukhang nandito ang hinahanap kong aswang. Tama na yan pagtatalo ninyo. Matatagalan na tayo eh. Sige na, sumuong na tayo sa gubat. Palapit na rin sina Kokoy. Maghiwa-hiwalay ulit tayo. Nang makarating sina Kokoy at iba pang mga kalalakihan ay sinuong na nga ng mga taga-baryo ang gubat. Naghiwa-hiwalay sila. Nagkasama sina Remo at Kokoy. Hindi nila alam nung una kung saan pumunta ang dalagang masungit. Kalahain mong albularya pala si Ate Amira. Hindi halata sa itsura, no? Ganda-gandang bebot eh. Tapos albularya, mas bagay siya maging may bahay ko. Iraudo. Ituon natin ang pansin sa paghahanap. Mamaya, masalisaya tayo ng halimaw na yun eh. Kakainis lang. Di ako nakapagdala ng flashlight. Yan na. Maliwanag naman ang buwan. Kahit paano, nahaaninag naman natin ang paligid. Kailangan lang natin mag-ingat at maging alisto. Nagpatuloy sina Remo at Kokoy sa paggalugad sa isang bahagi ng gubat. Kapwa nakaumang ang kani-kanilang mga itak. Nakahandang managa anumang oras. Ang akala ni Remo noon ay wala na naman silang mapapala. Masyado nga naman kasing mailap ang kanilang tinutugis. Subalit makalipas ang ilang minuto ay meron silang narinig na hiyaw ng isang babae, bagamat agad din itong tumigil. Narinig mo yun, pre? Dinig na dinig ko. Doon banda galing. Tara, punta natin! Tinakbo ng dalawa ang masukal na gubat. Tinutumbok nila ang isang matalahib na bahagi. Hindi nga nagtagal ay may naaninag na sila sa talahiban. Saktong naliliwanagan ng pabilog na buwan. Isang nilalang na may napakalalaking mga pakpak na kagdapo sa talahiban. Yan na yung Kokoy! Hindi ako pwede magkamali. Yan na yung halimaw na dumagit kay Mabel. Umanda ka sa aking halimaw ka. Ngayon kita sisingilin! Tuloy-tuloy na tumakbo si Remo papunta sa nakadapong aswang. Nakaumang ang kanyang bagong hasang itak, subalit nung malapit na sana siya ay napalingon ito sa kanya. Iwinasiwas ni Remo ang patalim pukol sa halimaw, pero nagawa nitong makailag at makalipad. Nako! Lumipad! Paano natin matatamaan yung demonyong yan? Koy! Ilag! Pasulong siya sa'yo! Umanda kang halimaw ka! Yeah! Agad kumilos si Remo nang makitang pasulong na ang aswang kay Kokoy. Lumundag siya para salubungin ng tagaang halimaw. Ang kaso mabilis na naman itong nakailag. Si Kokoy naman ay kumilos din. Di sa nagdalawang isip na ihagis ang hawak niyang itak sa aswang. Tinamaan ito sa bandang hita. Lumipad pa ito ng mas mataas. Nahulog naman ang itak ni Kokoy na muli niyang hinablot. Ayos, Koy! Tinamaan mo! Kaso mukhang baliwala lang sa kanyang nagawa ko. Sayang! Di ko natamaan sa pakpak!
Sana di na nakakalipad yun ngayon. Hayaan mo na. Marami pa tayong pagkakataon. Sa ngayon, tignan mo muna yung apo ni Aling Nena. Ako nang aarap sa aswang na yan. Oo nga pala. Sige, puntahan ko lang. Ano? Galit ka kasi tinamaan ka, ha? Sige! Gumanti ka! Sumugod ka! Bumaba ka rito! At nang magilitan ko na yung leg mo! Remo! Wala na! Patay na tong babae! Ano ka mo? Utos lang dyan ito, pre! Bantayin mo lang yan dyan! Iuwi natin yung bangkay sa baryo! Nakita ni Remo na papasugod na ulit ang aswang. Iniumang nito ang matatalim na mga kuko at bumulusok papunta sa kanya. Sige! Lapit! Lapit! Lumapit ka pa! Remo! Mag-iingat ka! Nang makalapit na sa kanya ang aswang, nagulat si Remo nang bigla na lang itong lumihis ng lipad. Agad na pagtanto ng binata na pakay ng aswang na lituhin siya. Gusto nitong atakihin si Kokoy para makuha ang binagit na dalaga. Lilituin mo ako, ha? Hetong sino? Mabilis na nakakilos si Remo. Nahabol niya ng tagaang binti ng aswang. Tinamaan ang isang hinlalaki nito sa paa at naputol, subalit di tumigil ang aswang. Dire-diretso itong lumipad papunta kay Kokoy. Tatagain pa sana ni Kokoy ang halimaw pero naunahan siya nito. Nakalmot ng aswang ang bandang dibdib ng lalaki bago nito hinablot ang bangkay. Kitang-kita rin ni Remo na dinukot ng halimaw ang puso ng dalaga nang maiangat na nito ang bangkay sa ere. Nakakainis! Ang sakit! Kokoy! Hindi! Ang halimaw! Makakatakas ang aswang! Bitawan mo yung bangkay ng dalaga! Ate Amira! Nagulat si Remo nang biglang dumating si Amira. Tinirador nito ang aswang. Tinamaan ito sa may braso kaya nabitiwan niya ang bangkay. Muli pa siyang tinirador ng albularya kaya naman napilitan na itong tuluyang lumipad. Palayo. Kokoy! Ayos ka lang? Kokoy! Kokoy, gumising ka! Tawagin mo ang mga kasama natin. Kailangan nating madala agad si Kokoy sa ligtas na lugar. Babantayan ko siya at ang bangkay habang naghihintay sa inyo. Ha? Pero paano ka? Huwag mo na akong isipin! Sige na! Bilisan mo na! Tarantang tumakbo si Remo para hanapin sina Tatay Yanong. Nang makita na niya sila ay agad niyang sinabi ang mga nangyari. Pinuntahan nila sina Amira. Dali-dali naman nilang binitbit ang bangkay at ang walang malay na si Kokoy. Si Kokoy ay idiniretso sa bahay nito. Ihiga niyo siya ng maayos. Gagamutin ko siya. Mahirap na. Baka may naiwang kamandag ng aswang sa kanyang katawan. Ginamot nga ng albularya ang walang malay na binata. Katulong niya sa pag-aasikaso ang nanay ni Kokoy. Nang matapos ay ibinili niya sa ginang ang mga dapat gawin para tuluyang bumuti ang kalagayan ng biktima. Pagkatapos ay lumabas na siya ng kubo ni na Kokoy. Doon siya nadatnan ni Remo sa may kakahuyan. Ate, kumusta na si Kokoy? Ayos na siya. Pero baka bukas na siya magising. Akakainis. Hindi ko napatay yung aswang. Talagang hindi mo basta mapapatay yun. Ibang uri ng aswang yun eh. Di lang yung simpleng halimaw. Yung mga sugat niya sa ginawa niyo, siguradong pagaling na yun ngayon. At yung pinutol mong daliri niya sa paa, tutubo ulit yun. Eh bakit pansin ko? Nasaktan siya ng gusto sa pagtirador mo. Pinahiran ko ng pangontang langis ang mga binala kong bato. Husay mo, ate, ha? Talagang inaaral mo kung paano pumatay ng aswang, ha? Dahil ganong uri ng aswang din ang pumatay sa lolo ko. Nagulat at natahimik si Remo sa narinig. Tinitigan lang niya ang magandang albularya. Naliliwanagan ng malamlam na buwan ang maamo nitong mukha. Nakatingin sa kawalan ng nangungusap na mga mata. Halatang may inaalalang mapait na kahapon. Bata pa lang ako. Kinalimutan ko ning si Lolo Mansing na nag-aalaga sa akin. Iniwan kasi ng tatay ko si nanay. Tapos,
Namatay si nanay sa panganganak sa akin. Isang gabi. Apo, ikaw ay matulog na. Lumalalim na ang gabi. Bukas na pagsasanay mong manahe. Sasakit ang mga mata mo niyan eh. Opo, Lolo. Magliligpit na po ako. Pasensya na po Natuwa lang kasi ako sa mga ginagawa ko eh. Ano yun? Mga pakpak. Bakit ubot naman yata ng lakas yan? Abay, pagkalaki-laking ibon naman siguro niyan. Ala! Sa bubong natin! Bakit naman siya nadapo dyan, Lo? Hindi. Hindi magandang kutob ko. Sige na, Mira. Pumasok ka na sa kwarto. Hihigpitan ko lang ang tali sa bintana rito sa sala. Bilisan mo! Nagtaka ang batang si Amira sa biglang asal ng kanyang lolo Mansing. Napansin kasi niyang bigla na lang itong namutla at kinabahan. Naariyan pa nga at napaantanda pa habang lumalakad papuntang bintana. Magtatanong pa sana ang bata pero muli na siyang sininghalan ng lolo. Kaya pumasok na lang siya sa kanyang kwarto. Subalit bigla ay may narinig ang bata na tunog na wasak mula sa sala. Muli siyang lumabas at nakita niyang wasak na ang bintana. Sakto ring nakita niyang may kung anong humablot sa balikat ng kanyang lolo Mansing. Bitiwan mo ako! Halimaw! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo! Lolo! Lolo Mansing! Lolo! Hindi malunok ng batang si Amira ang nakita. Madilim sa labas ng bintana, pero kitang-kita niya ang isang karimari-marim na nilalang. Naliliwanagan yun ng kanyang lampara na nasa sala. Napakapula ng mga mata. Kulay putik ang balat at may napakalalapad na mga pakpak. Hinablot noon ng kanyang lolo Mansing palabas tsaka tinangay palayo. Lolo! Lolo Mansing! Lolo! Ibalik mo ang lolo ko! Ibalik mo ang lolo ko! Hindi! Humingi ako ng saklolo sa mga kapitbahay namin. Tinulungan nila akong hanapin si Lolo. Pero huli na, natagpuan na lang namin siya sa may gubat. Ganun din. Butas ng dibdib at bandang tiyan. Wala ng puso at atay. Wala na ring dugo. Tuyot na tuyot ang bangkay. Kung ganon, sinasabi mong iisang aswang ang pumatay sa lolo mo at ang sumasalakay dito sa paryo? Parehong uri, pero magkaibang individual. Paano ka nakakasiguro, ate? Napatay mo ba yung pumatay sa lolo mo? Hindi. 8 taong gulang pa lang ako nun eh. Masyado pa akong bata para kumalaban ng aswang. Natapos ko ang pag-aaral ko sa pag-aalbularya nung nasa 20 anyos na ako. Eh ba't mo nasabing ibang aswang ang nandito sa paryo ngayon? Malay mo naman, di ba? Yun din mismo ang pumatay sa lolo mo. Dahil ang pumatay sa lolo ko, mga lalaking matatandang 59 anyos ang pinapatay. Ang pumapatay dito sa baryo nyo, mga dalagang kasing edad ng kapatid mo ang punteriya. Tahimik na nakatitig si Rimo sa dalaga. Hindi niya maunawaan ang sinasabi nito kaya naman nagkusa ng magpatuloy si Amira. Ang uri ng aswang na ito ay kakaiba. Naging aswang sila dahil sa pakikipagkasundo sa isa pang mas makapangyarihan sa kanila. Pakay nilang buhayin o iligtas mula sa tiyak na kamatayan ang kanilang mahal sa buhay. Pasensya na, ate. Labo pa rin talaga eh. Gawin nating halimbawa ang pumatay kay Lolo Mansing. Nalaman kong kabaryo lang namin to. Isang matandang babae. Naghingalo ang kanyang asawang 59 anyos matapos madulas sa may ilog. Nung malapit nitong mamatay, nakipagkasundo ang babae sa isang aswang. Binigyan ng bagong buhay ng aswang ang lalaking naghihingalo. Pero bilang kapalit, magiging aswang ang nakipagkasundo. Kailangan niya mambiktima ng mga taong kapareho ng kasarian at edad sa kanyang asawa? Ganun na nga. Ang puso ay ibibigay sa aswang na nagkaloob ng kasunduan.
Ang atay ay kakainin ng tumutupad. Ang dugo naman ay iinumin ng binubuhay. Yun nga lang, ang binubuhay na tao sa ganitong paraan ay wala ng kaluluwa. Kaya kung titingnan, nananatili silang tulala at maputla. Wala na sila sa kanilang sarili. Bangkay na kumikilos at naglalakad na lang sila. Tulala at maputla? Bangkay ba ikaw mo na naglalakad at kumikilos? Teka, hindi kaya... May naiisip kang tumutugma sa sinasabi ko? Meron. Si Manang Lena. Agad na bumalandra sa isip ni Rimo si Manang Lena at ang anak nitong si Diday. Si Diday ay naghingalo na dati bago himalang gumaling. Si Diday ay isang dalagang eksakto 16 anyos, kaedad ni Mabel. Kaedad din ng dalagang muntik ng madagit nung gabing yun. Sinabi itong lahat ni Rimo sa albularya. Mukhang yung sinasabi mo ang Lena ang aswang. Pero hindi ako pwedeng basta kumilos. Kailangan ko munang kumpirmahin. Kapag nakumpirma ko na, hindi ko rin siya pwedeng patayin agad-agad. Bakit naman? Yun naman ang tungkulin mo, di ba? Ang puksay ng mga ganyang halimaw? Oo nga. Pero kailangan ko rin tugisin ang makapangyarihang aswang na nakipagkasundo kay Manang Lena. Kailangan ko munang sundan ang ginang papunta sa lungga ng halimaw. Ate, nakikiusap ako. Isama mo ako. Turuan mo ako kung paano labanan ng aswang. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Oo. Gusto kong iganti ang kapatid ko. Sabi mo nga, di ba? Pinatay din ng aswang ang lolo mo. Ibig sabihin, alam mong nararamdaman ko. Naiintindihan kita. Pero wala nang oras para turuan pa kita, Remo. Ang gagawin natin, pahira natin ang langis siyang itak mo. Kunin mo rin itong isa pang tirador na dala ko. Tig-isa tayo. Kumuha ka ng mga batong pwedeng gawing bala. Lagyan din natin ng langis. Sinunod ni Rimo ang sabi ng albularya. Binigay niya rito ang kanyang itak tapos nanguha siya ng mga batong pwedeng gawing pambala sa tirador. Binigay niya ang mga iyon sa babae. Nilagyan din yon ng langis ni Amira. Pagkatapos ay pinaghatian nila. Binulsan ni Rimo ang mga bato niyang pambala. Nakita rin ng binata na may maliit din palang kutsilyo ang babae sa bayong nito. May kutsilyo ka naman palang dala, ate. Bakit masyado kang nakatuon sa tirador? Anong klaseng tanong ba naman yan? Natural, lumilipad ang kalaban eh. Pasensya naman, nagtatanong lang. O siya, etong asin. Lagyan mo ang bumbunan mo at magkabilang palapusuhan para hindi tayo kaagad maamoy o maramdaman ng aswang kapag lumapit tayo sa kanya. Makakatulong sa pagmamatsyag. Pagkalagay mo niyan, alis na tayo. Nang handa na ang dalawa ay lumakad na nga sila. Bitbit ng dalaga ang kanyang bayong habang nakasukbit naman sa bewang ng binata ang kanyang itak. Tuloy-tuloy silang lumakad papunta sa bahay ni Manang Lena. Ate, ba't nga pala di natin sinabihan si Tatay Yanong? Hanggang ngayon, ginagalugad pa rin nila ang gubat eh. Mag-iimbestiga pa lang naman tayo. Hindi pa tayo sigurado kung mapapalaban nga ba tayo ngayong gabi o tatakas muna. Kapag sinabihan natin sila, mahihirapan tayong magbatsyag. Mararamdaman tayo kagad ng aswang kapag marami tayo. Kung sa bagay, o siya, malapit na tayo ate. Yung nag-iisang bahay dyan banda. Magdahan-dahan tayo. Siguraduhin mong hindi ka makakagawa ng anumang ingay. Palapit pa lang sila sa bahay ni Manang Lena ay sobra na ang kalabog ng dibdib ni Rimo. Oo, nakaharap na niya ang aswang. Oo, gusto niyang gumanti. Pero iba pa rin kasi sa pakiramdam yung ikaw mismo ang susugod sa bahay ng halimaw. Doon tayo sa may puno ng aratilis ate. May mga halaman sa baba niyan. Posible tayo makakapagtago kapag kailangan. Sige, dyan tayo magtatago kapag kailangan. Pero sa ngayon, lumapit tayo sa bahay.
Kailangan nating sumilip. Ihanda mo lang yung mga sandata mo. Sige ate, diyan tayo sa may mga siwang sa dingding. May lumulusot na liwanag ng kandila. Isinabit muna ni Remo ang kanyang tirador sa kanyang braso at hinugod niya ang kanyang itak. Inihanda naman ni Amira ang kanyang tirador. Lumapit sila sa dingding na may mga siwang. Dahan-dahan at maingat ang bawat hakbang. Tumindi ang kaba ni Remo, pero pinilit lang niyang tapangan ang sarili. Sinulyapan na lang niya ng tingin ng magandang albularya. Hindi man lang niya ito nabakasan ng kilabot o pagkabahala. Bagay na nagpapalakas din ng sarili niyang kalooban. Remo! Remo! Uy, Remo, ano ba? Alam kong maganda ako pero di ko pwedeng matulala ngayon. Ha? Pasensya na ate, may iniisip lang. Dito ako sisilip sa may siwang na to. Ikaw naman dyan. Umayos ka. Huwag kang pabigat. Nahiya si Remo sa sinabi ng babae. Naramdaman niyang nag-init ang kanyang mga pisngi. Hindi na lang siya kumibo kahit gusto na niyang pumatol noon. Ayaw rin naman kasi niyang maging pabigat. Sumilip na lang siya sa siwang ng dingding at agad nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Ang aswang nasa loob. Kumpirmado. Si Manang Lena nga ang halimaw. Huwag ka munang maingay. Magmatsyag lang muna tayo. Iniligid ni Remo ang mga mata sa kinasisilipan. Nasa kabilang bahagi ng kubo ang aswang. Naliliwanagan ito ng kandila noong mga oras na yon, kaya malinaw na niya itong nakita. Si Manang Lena nga talaga, bagamat malaki ang pinagkaiba ng itsura. Hubot-hubad, kaya kitang-kita niya ang madilim na kulay putik nitong balat. Kita rin niya ang pula nitong mga mata at matatalim na mga kukot pangil. Naririyan din ang malalapad niyang mga pakpak na kulay itim. Si Diday naman ay nakaupo pasandal sa kabilang dingding. Ganun pa rin ang itsura nito. Putlang-putla ang balat at halatang tulala. Malintek na mga taong yon. Pinakialaman nila ako. Kinuha nila ang pagkain mo, mahal kong anak. Hayaan mo. Maghahanap ako ulit ng isa pang dalaga ngayong gabi, Diday. Hindi kita hahayaang mamatay ng ganun na lang. Hindi ako papayag. Pero bago yun, ihahatid muna natin tong puso kay Apo Lungit. Alisto ka, Remo. Susundan natin sila. Mabilis ngunit tahimik na lumayo sina Remo at Amira. Kumubli sila sa halamanang nasa paanan ng punong aratilis. Iilang minuto pa nakita na nilang lumabas ng kubo ang magina. Nasaan yung tao na si Manang Lena? Hawak-hawak niya ang isang braso ng kanyang anak. Mukhang maglalakad lang sila papunta sa kung saan. Di siya pwedeng lumipat. At baka makita siya ng mga tao. Mainit pa naman ang aswang ngayon sa baryo. Hintayin lang natin silang makalayo ng kaunti pa. Tapos sundan na natin. Kailangang saktong distansya natin para makita sila. Pero di rin tayo pwedeng lumapit masyado. Baka mapisto tayo. Kita ni Remo at Amira na lumalakad palayo ang magina. Naghintay pa sila ng ilang sandali habang nakatago sa halamanan. Nang medyo nakalayo na si Manang Lena ay lumabas na ang dalawa para bumuntot. Bit-bit pa rin ni Amira ang kanyang bayong. Saan kaya sila papunta? Napakasukal bahagi na ng gubat dito eh. Maging alisto ka lang, Remo. Baka salisihan at atakihin tayo ni Manang Lena. Ingat din tayo sa mga ligaw na hayop. Ilang ulit nang nakakagala si Remo sa gubat na yon mula pa pagkabata, pero ramdam niya ang matinding kilabot sa lugar noong sandaling yon. Alam na alam kasi niyang matindi pa sa masukal na paligid at mababangis na mga hayop gubat ang pwede nilang makasalubong. Napadiin ang hawak niya sa bit-bit na itak. Kalahating oras na tayo naglalakad. Tuloy-tuloy pa rin si Manang Lena. Oo nga eh. Ngayon, nakarating na tayo dito sa may tabing ilog. Ate, tignan mo. Pumunta sila ron sa may talon.
Pumasok sila sa likod ng bumabagsak na tubig. Mukhang nandiyan na yata ang hinahanap natin. Mukhang ganun nga. Ano nang gagawin natin ngayon? Papasok tayo? Wag. Delikado. Hintayin lang natin silang lumabas. Susugurin natin si Manang Lena. Saka tayo papasok. Pag napatay natin siya. Sige, kuha ko. Kumubli sila sa may halamanan sa tabi ng ilog. Mula roon ay tanaw nila ang talon. Inilapag ni Amira ang bayong sa paanan ng puno habang hawak niya ang tirador. Iniligid naman ni Rimo ang paningin. Nakita niyang may malalaking mga bato sa tubig. May makakapal na mga sangaring nahulog mula sa mga puno. Mga 5 minuto lang ay natanaw na nilang lumabas sa may talon ang mag-ina. Magtago ka. Siguradong dito sila dadaan. Hintayin natin silang makalagpas bago tayo sumalakay. Tahimik na tumango si Rimo. Sumiksik sila sa pinagtataguang halamanan. Hindi nga nagkamali ang albularya. Doon papuntang mag-ina sa mismong harap ng pinagtataguan nila. Muling hinawakan ng mahigpit ni Rimo ang nakalabas niyang itak. Diyos ko, alam ko hindi po ako madasalin. Pero sana, tulungan niyo kami. Sana magapi namin ang mga halimaw. Bigyan niyo ako ng sapat na tapang at lakas ng loob. Limtek, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito sa tanang buhay ko. Andiyan na sila. Ihanda mo ng sarili mo. Handa na ako, ate. Bibilang ako ng 3. Titirahin mo si Manang Lena ng tirador. Tapos, gamitin mo yung itak mo. Sige po. Eto na. 1, 2, 3. Buisit! Bahala na. Tinamaan ni Amira ng tinerador na bato si Manang Lena. Sapul ito sa kaliwang panga. Agad-agad ay tinulak ni Rimo ang sarili na sumugod sa ginang. Inamba niya ang itak at winasiwas yun pukol sa nagulat na ginang. Rimo! Anong ibig sabihin? Hindi ka na makakatagi. Alam ko lang totoo. Ikaw ang aswang! Ikaw! Pumatay sa kapatid ko! Tumigil ka na! Nagulat si Rimo nang bigla siyang masuntok ng ginang sa sikmura. Napaupo siya sa buhanginan. Pinilit niya ang sariling tumayo ulit at nakita niyang nagbago na ng anyo si Manang Lena. Nasaan yung aswang na ulit ito? Lumipad pabalik sa talon dala ang anak na si Diday. Hindi ka makakatakas, demonyo ka! Ayos! Sapol! Ngayon! Lagot ka sa akin! Bumagsak ang aswang ng matirador ni Amira. Nabitiwan niya ang kanyang anak at gumulong ito ng ilang metro palayo. Lilipad pa sana ulit si Manang Lena pero mabilis na siyang nalapitan ni Rimo. Inuna ng binatang tagay ng pakpak ng aswang tapos sinunod niya ang balikat, braso at katawan. Gusto sana niyang patamaan ang leeg o ulo nito pero tinutulak siya ng mga braso at binti ng halimaw palayo. Nakakainis niya kita kung hayop ka! Hindi kita titigilan! Hindi kita napapatay! Ituloy mo yan! Kikilitin ko tong anak mo! Sasaksakin na sana ng aswang si Rimo gamit ang matatalas na mga kuko. Subalit nagawa ng makalapit ni Amira kay Diday. Hawak na niya ang maliit niyang kutsilyo at nakatutok na ito sa lieg ng babaeng dilat pero walang buhay. Ang lakas ng loob mo bihagin ang anak ko! Bitawan mo siya! Bitawan mo siya! Huwag kang tumitingin sa kung saan-saan! Akong kalaban mo! Ha? Buwis kayo! Pumatayin ka na! Nang malingat ang aswang ay pinagsasaksak siya ng binata. Doon na nakatsyempo si Rimo na madali ang leeg nito.
Pagkatapos ay natumba ang halimaw tsaka bumagsak sa mabatong tabing ilog. Mamamatay ka na! Huwag ka nang pumalag! Tanggapin mo ng kamatayang dapat sa'yo! Gusto ko lang iligtas ang anak ko. Bakit? Bakit ako ang masama? Anong masama sa ginawa? Gusto mong iligtas at buhayin ang anak mo. Pero ang totoo, matagal na siyang patay. Bangkay na lang ang kasakasama mo. Wala nang kaluluwa ang pilit mong binubuhay. Wala nang anak mo. Walang ibang nakikinabang sa ginagawa mo, kundi ang halimaw na gumagamit sa'yo. Hindi. Hindi totoo yan. Buhay pang anak ko. Buhay pas... Tuluyang nalagutan ng hininga ang aswang. Hindi nagtagal ay unti-unting nanumbalik ang kanyang itsura sa mukha ni Manang Lena. Bagamat na natiling kulay putik ang balat. Napalingon naman ang binata kay Diday subalit kalansay na lang na may damit ang nakita niyang nakabulagta sa batuhan. Si Diday? Yan na lang bang natira sa kanya? Oo, yan na lang. Matagal na kasi siya dapat na pumanaw. Nililin lang ng halimaw si Manang Lena. Paano ate? Ang halimaw naman ang salakayin natin. Sige, tapusin na natin to. Siguro nga, magkaibang aswang na pumatay kay Lolo Mansing at sa kapatid mo si Mabel. Pero hindi malabong iisang demonyo nakipagkasundo sa kanila. Tara na sa talon. Handa na ako. Masyado na rin mahabang gabing to kasama ka. Aray ko naman, ba't ka nangungurot? Bakit mo kasi kailangan sabihin sa ganong paraan? Buisit na to? Problema nun. Hirap talagang pakisamahan ng masungit na to. Uy! Teka, sandali! Ate! Ate! Lumakad sina Rimo at Amira papunta sa talon. Tumayo sila at nagmatsyag sa may paanan ng agos. Tanaw nila mula roon ang bunganga ng isang yungib na nasa likod ng talon. Kasya lang doon ang isang tao kung dadaan. Magkakaproblema tayo kapag pumasok tayo dyan. Baka mabitag tayo ng halimaw. Tama ka, ate. Pero anong gagawin natin? May paraan ba para mapalabas natin siya? Manguha ka ng mga tuyong dahon at tangkay. Dalhin natin sa likod ng talon. Gagamitin natin panggatong. Ingatan mo, huwag mabasa. Magsisiga ka dyan sa may yungib? Ganun na nga. Bilisan mong kilos mo. Dito lang ako. Magbabantay ako at baka biglang lumabas ang demonyo. Mabilis na kumilos si Rimo nang hakot nga siya ng mga tuyong dahon at tangkay. Si Amira naman ay nagbabantay sa yungib. Nang makapagtambak na sila ng sapat na panggatong ay binuhusan yun ni Amira ng pangontrang langis. Pagkatapos ay sinindihan ng albularya gamit ang posporong dala rin niya sa kanyang bayong. Agad iyong lumiyab. Hindi malaki ang apoy pero napakakapal ng usok. Mahapdi rin iyon sa mukha, mata, ilong at lalamunan. Sakit sa ilong ng usok. Entek. Di ka naman nagsabing ganito pala to eh. Tara na. Umalis na tayo dito. Magtago tayo dun sa malapit sa kakahuyan. Dun tayo mag-abang. Bilisan natin. Dali-daling lumayo sa talon sina Rimo at Amira. Pumunta sila sa malapit na kakahuyan. May nakita silang puno na may malalaking mga bato sa paanan. Doon sila kumubli. Epektibo kaya talagang plano mo, ate? Basta magtiwala ka lang. Maghintay lang tayo dito. Inakala ng binata na mabibigo sila. Ilang minuto na kasi silang naghihintay. Wala pa ring lumalabas sa talon. Naisip niyang baka may ibang malulusutan ng halimaw. Subalit nang humina na ang usok ay may naaninag na silang mga paggalaw sa likod ng talon. Ayan na siya. Ihanda mong tirador mo, Remo. Magkakasunod na tirang gagawin natin. Kuha ko. Sige, ate. Ayan na. Kung nakakatakot ang anyong aswang ni Manang Lena, mas kahila-hilakbot ang lumabas na halimaw sa talon.
Isang huklubang nakabako ang likod, puti ang magulo at mahaba na buhok, kulay putik ang kaliskising balat at napakahahaba ng matatalim na mga kukut pangil. Napakalalapad din ng itim nitong mga pakpak, tapos tuloy-tuloy ang pagtulo ng napakalapot na laway. Ngayon na, Remo! Tira na! Agad ay tinerador nila ng paulit-ulit ang halimaw. Tuwing tinatamaan ito ay umuusok ang kanyang balat o pakpak. Humiyaw ito ng napakalakas at pinanlisikan ang tingin ng dalawa. Ngunit hindi sila nagpasindak. Tuloy-tuloy lang sila sa pagtirador hanggang sa nagulat na lamang sila nang biglang lumipad ang aswang papunta sa kanilang direksyon. Papalapit siya dito. Lumapit siya kung gusto niyang matikman ang itak ko. Lumapit siya! Lumapit ka rito! At nang makita mong hinahanap mo, salo! Muling binunot ni Remo ang kanyang patalim. Tuloy-tuloy na lumipad palapit sa kanila ang halimaw. Tinirador ulit ito ni Amira. Tinamaan ito sa kaliwang mata kaya lalo itong nagngalit. Hetong sa'yo! Matapang kayong mga tao! Ang lakas ng loob ninyong pakialaman ako! Iniumang ni Remo ang kanyang itak. Ang aswang naman ay nakahanda ng mangalmot habang lumalapit sa binata. Unang nagkasalubong ang patalim at ang mga kuko. Sinubukan pa ni Remo na makatama subalit hindi lumalapag ang halimaw. Sa halip ay ang binata ang nasa alanganin. Mas madali kasi para sa aswang na patamaan si Remo. Mabuti na lang at naisip niyang yumukod tuwing nagtatangkang mangalmot ang aswang. Kakainis kang kutong lupa ka! Hindi mo ako basta mapapatay! Igaganti ko ang kapatid ko! Yeah! Inambahan ng taga ni Remo ang halimaw. Iilag sana ito subalit sumempo ng tirador si Amira kaya naman nawalan ito ng balanse tsaka tinamaan ng itak sa isang hita. Nakakainis kang babae ka! Yan ang bagay sa'yo! Kulang pa yan! Kulang pa yan para sa mga buhay na kinuha mo! Mga walang hiya kayo! Hindi! Susugod sana ulit si Remo nang sipain siya ng aswang. Tinamaan siya sa sentido. Napasubsob siya sa mismong tubig ng ilog. Nabagok pa ang kanyang ulo sa isang makapal na sangang naroroon. Muntik na siyang tangayin. Mabuti na lang at nagawa niyang makabalik sa lupa. Subalit laking hilakbot niya nang makitang nakalapit na ang aswang kay Amira. Amira! Hindi! Sinubukan ng dalaga na lumaban gamit ang maliit na kutsilyo pero sadyang hindi siya makatama. Kaya naman mabilis na tumakbo si Remo papunta sa kanila. Halos lunurin na siya ng kaba at hilakbot nang makitang sugatan na sa tagiliran ng dalaga. Hinablot din ng halimaw ang braso nito. Kita niyang bumuelo na ang aswang para saksakin sa dibdib ang babae. Hindi! Amira! Ngayon, mamamatay ka na! Bitawan mo siya! Wag! Hindi aabot si Remo. Ginawa na lang niya ang kung anumang naisip nito nung sandaling yun. Hinagis niyang bitbit na itak sa halimaw at saktong tinamaan ito sa likod. Nabitiwan nito si Amira. Amira! Ayos ka lang! Amira! Amira! Kaya ko pang kumilos. Huwag kang mag-alala. Malayo sa bituka to. Tumakas na tayo! Masyadong malakas ang demonyong yan! Masyado siyang makunat! Tumakas ka na. Makakabigat lang ako sa'yo. Tapos, humanap ka ng pagkakataon. Tugisin mo ulit yan. Nasisiraan ka na ba? Hindi pwede yan! Sabay tayong pumunta rito! Sabay tayong aalis! Kung magpapaiwan ka, hindi rin ako aalis! Sabay tayong mamamatay dito! Isa kang malaking hangal. Dami mong satsat! Halika na! Hindi kayo makakatakas! Lagot! Andiyan na siya! Mabilis na pinuntahan ni Remo ang bayong na albularya. Kumuha siya roon ng dalang bote ng pangontrang langis tapos binalikan niya ang babae. Halika na! Kumapit ka sa akin! Sakit ng sugat mo. Maubusan na yata ako ng dugo. Inakay ni Remo si Amira at dahan-dahan silang lumakad papunta sa ilog. Wala na kasing ibang maisip na paraan si Remo kundi doon lang.
Muling humiyaw ang halimaw at sumugod na naman papunta sa kanila. Hindi ko kayo hayaang makatakas! Mabutit lumapit ka! Etong siya! Hinagis ni Rimo ang isa sa mga bote sa pool sa pakpak ng aswang. Umusok ang pakpak nito at saka bumagsak ito sa lupa. Humiyaw ito ng malakas. Nagpatuloy si Rimo sa pag-akay kay Amira papuntang ilog. Nakapako ang tingin sa makapal na sanga. Muling lumusog papunta sa kanila ang halimaw. Patakbo na lamang ang kilos nito dahil pinsalado na ang pakpak. Hinagis ni Rimo ang ikalawang bote at tumama ito sa mukha ng halimaw. Unang kakainis kang tao ka! Amira! Amira! Lumusok ka sa tubig! At kumapit ka sa sanga! Pero, Bilis na! Bagal mo! Kumapit silang dalawa sa makapal na sanga. Si Rimo ang kumilos para itulak ang kahoy patangay sa ilog. Sinikap niyang manatiling maayos si Amira habang lumalayo sila sa aswang. umaga na. Nasaan ako? Aray, ang sakit. Butit nagising ka na rin. Grabe. Tulog mantika ang prinsesa natin Kung makapagsalita to. Ikaw kayo masugatan ng ganun. Ayos na po kamahalan. Nilagyan ko lang ng daon ng bayabas yung sugat mo. Huwag ka lang masyadong magalaw muna para di bumuka ulit. Nasaan na tayo? Medyo napalayo tayo eh. Sinigurado ko kasi hindi tayo masusundan ng damuhong yun. Kaasar lang. Di natin siya napatay. Siguradong wala na yun sa lunggaan niya sa may talon. Hanapin ko na lang siya ulit. Pero kailangan ko munang magsanay lalo. Hindi pa rin talaga ako magaling lumaban. Yun ang totoong dahilan kung bakit sa tirador ako umaasa. Sana lang, magtagumpay ako. Anong ikaw? Tayo ka mo. Sasama ako sa'yo. Sisiraan ka na ba? Nakita mo naman, di ba? Buhay at kamatayan ang panganib ng misyon na to. Tapos Sasama ako sa'yo, yun na yun. Turuan mo na lang ako ng mga kaalaman mo tungkol sa paglaban sa mga aswang. Kung hindi ka papayag, kusa akong bubuntot sa'yo. At hindi mo ako mapipigilan. Gintik na batang to. Oh. Ewan ko sa iyo. Hindi na ako ganun kabata, no? 19 na kaya ako. Nasa hustong gulang na ako para sa mga ganitong misyon. Pwede na nga ako para mag-asawa eh. Ako, tigil-tigilan mo ha, Remo. 28 na ako. Matanda ako ng 9 na taon sa'yo. May sinabi ba akong ikaw? Pero kung sa bagay, pwede na rin. Maganda ka naman. Eh, di na masama. Sira ulo. Oo nga pala. Ano nang gagawin natin ngayon? Hindi pa natin kayang tugisin ulit ang aswang eh. Bumalik muna tayo sa inyo. Sabihin natin kina Tatay Yanong ang lahat. Tapos, kapag kaya ko na, aalis na ako. Siguro mga 2 o 3 araw mula ngayon. Ano nga alis ka? Tayo nga eh, ang kulit mo. Magkasama tayong aalis sa ayaw at hindi. Magkasama nating tutugisin ang aswang na yon. Kuha mo? Oo na, sige na. Sabi mo eh. Talagang ako pang makulit ngayon. Buisit na to. Matapos makapagpahinga ay bumalik na ang dalawa sa baryo. Sinabi nila ang lahat kina Tatay Yanong. Pinuntahan ng mga taga-baryo ang talon. Nakita nga nila roon ang bangkay ni Manang Lena at ang kalansay ni Diday. Subalit wala na ang aswang. Bahid na lang ng mga dugo nito ang naiwan. Kaya naman alam ni Rimo at Amira na hindi pa tapos ang kanilang misyon para tugisin ang halimaw. Simula nga po noon ay magkasama na silang dalawa sa kanilang layunin. Tinuruan ni Amira si Rimo kung paano tugisin at kontrahin ang mga aswang. Sinanay naman ang binata ang dalaga sa pakikipaglaban. Yun nga lang mapapahaba na masyado itong email ko kung isasama ko ang mismong pagkakataon kung paano nila nahanap at napatay ang aswang na si Apo Lungib. Kaya sa susunod ko na lang ipapadala ang karugtong. Ang karugtong ng kwento ng aking Lolo Rimo at Lola Amira. Anis na lang taon na tayong pag-gala-gala ha.
May mga nakaharap na rin tayong mga aswang. Pero hindi naman sila yung pakay natin. Kailan kaya talaga natin mahahanap yung demonyong yun? Ay, nako, dami mong reklamo. Ikaw naman tong nagpumilit na sumama sa akin eh. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hindi madali itong pagtugis na to. Tapos ngayon, puro ka reklamo. Nagsasabi lang naman ako eh. Binubungangaan mo na naman ako. Masama pa magpahayag ng konting iniisip man lang. Remo, tingnan mo to, no? Ha? Saan? Yung binata na kasama ng isang manong. Yung mukhang kaedad mo. Teka, mukhang naglalakad na walang buhay. Mukhang malapit na nating makita ang hinahanap natin. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Bernadette, 33 years old, tubong Maynila ngunit nakatira na ngayon sa Laguna. Isa kong hairdresser at namumuhay akong kasama ng aking tatay. Tubong Samar naman si tatay. Hindi ko na espesipikong sasabihin kung saan, ngunit madalas niyang ikwento noon ang buhay niya at ng kanyang nag-iisang kapatid sa kabundukan. Mag-isa akong pinalaki ni tatay. Iniwan kasi kami ni nanay noong maliit pa lamang ako. Mahilig magkwento si tatay. Siguro yun na lang ang paraan niya para libangin ang sarili sa dami ng mga problema. Madalas na laman ng kwento niya ang pagiging albularyo ng lahi namin sa Samar. Magaling na albularyo daw ang kanyang lolo at lolo sa tuhod. Ngunit naputol din yun nang itigil ng ama niya ang panggagamot at nag-focus ito sa pagtatrabaho. Kung minsan laman din ng mga kwento niya ang mga aswang at ang pakikipaglaban ng mga lolo niya sa mga ito. Taong 2014, isang gabi pagdating ko ng bahay galing sa trabaho ay narinig kong may kausap si tatay sa cellphone. Hindi ko maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Natagpuan ko na lamang si tatay na nakatungo sa lamesa at umiiyak. Oh, Tay. Anong problema? Bakit ho kayo umiiyak? May masakit ho ba sa inyo? Sino yung kausap niyo sa cellphone? Nariyan ka na pala. Wala naman anak. Hindi naman ako umiiyak. Napuwing lamang ako. Doon naman sa kausap ko si Tito Eugene mo pala yan. Patay na raw ang Tito Enrique mo. At mamaya na ang simula ng burol. Ha? Nung nakaraang linggo lang ho kabiruan pa natin si Tito ah. At saka wala naman siyang sakit, hindi ba? Ano ang nangyari? Natagpuan daw itong patay sa may kakahuyan malapit sa baryo namin. Namumutla, walang dugo, at wakwak ang tiyan. Nagkalat raw ang lamang loob ng tito mo doon sa paligid ng bangkay. Ano ho? Sino naman ang gagawa nun sa kanya? Walang kaaway si Tito at kilalang matulungin sa kanila, hindi po ba? At saka, ano raw ang sabi ng mga pulis? Ayun na nga, walang kaaway ang tito mo, kaya walang maiturong suspect. Wala raw lead ang mga pulis. Sa tingin ko isang aswang ang gumawa nun sa kanya, anak. Yun din ang sabi ng Tito Eugene mo. Aswang? Tay naman, tao ang gumawa nun. Baka adik o kaya may sira sa pag-iisip. Killer, ganun. Pero aswang? Tay, ang mga aswang nasa Maynila na. Nagtatrabaho. Ay, walang nakakatawa, Berna. Pupunta ako ng Samar. Kailangan kong maihatid sa huling hantungan si Enrique. Alam ko tunog makasarili ako ngayon dahil sa dami ng problema at bayarin. Pero kailangan kong umuwi, anak. Gagamitin ko yung naipon ko. Pasensya na, Tay. Gusto lang naman kitang patawanin. Ang totoo, nalulungkot rin ako sa pagkawala ni Tito.
Condolence, Tay. Sige, uuwi tayo ng Samar. Magpapaalam ako sa boss ko bukas, tapos bukas rin aalis tayo. Talaga? Sasamahan mo ko. Pwede ba namang hindi? Tatay kita. Sige na ho. Magpapahinga lang ako, tapos maghahanda na ng hapunan. Pag-usapan natin yung pag-uwi doon habang kumakain. Matapos kong magpaalam sa boss ko ay bumiyahe kami ni tatay papuntang Samar. Ang totoo ay ayaw kong sumama sa kanya dahil sa trabaho ko. Subalit alam ko rin kung gaano kahalaga sa kanyang maihatid sa huling hantungan ang kanyang kapatid. Mahal na mahal niya ito. Ito lamang kasi ang talagang nakasama niya sa paglaki. Hindi rin mawala sa isipan ko ang hinala nila sa pumatay kay Tito Enrique. Aswang? Kalokohan yun. Walang mga aswang. Hindi sila totoo. Yan ang naglalaro sa isipan ko habang nasa biyahe kami. Matapos ang mahabang biyahe sa barko ay nakarating kami ng Kalbayog at mula doon bumiyahe naman kami papuntang bayan ng Santa Rita. 3:00 na ng hapon noon. Mula doon ay sumakay kami ng tricycle. Bumaba kami sa isang pataas na lugar. Hanggang doon na lamang daw ang tricycle at kailangan na naming maglakad mula roon. Tiningnan ko ang dadaanan namin at sa itsura pa lang noon mukhang hihikain na ako. Hinintay namin ang pinsan ni tatay na si Tito Eugene. Hindi naman nagtagal ay dumating ito kasama ng isa pang lalaki. Panganay na anak raw yun ng pinuno ng kanilang baryo. Sila ang nagdala ng mga gamit namin at nagsimula na kaming maglakad. Hindi naman ganoon katarik ang daan, sadyang makipot lang at kung hindi ka sanay, talagang mahihirapan ka. Tumawid kami ng isang ilog na may kalakasan ng agos at habang ginagawa namin yon ay nakaramdam ako ng kakaiba sa paligid. Tay, parang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi po ako makahinga ng maayos. Bigla rin pong bumigat ang likuran ko. Naninibago ka lang siguro sa klima, anak. Hayaan mo at makakapag-adjust din yung katawan mo. Uminom ka muna ng tubig. Hindi, Tay. Parang may biglang sumampas sa likuran ko. Hindi ko may paliwanag. Tapos, pakiramdam ko. Napakaraming nakatingin sa atin. Natatakot ako. Baka pinagtripan ka ng mga elemento rito. Dayo ka kasi at bagong mukha rito. Sumalo ka ng tubig mula sa ilog gamit ang kamay mo at uminom. Hindi naman kailangan marami. Basta maipakita mong hindi ka narito para manira o manakit. Hindi ako naniniwala sa mga engkanto o mga elemento. Para sa akin, kalokohan lang ang lahat ng yun. Pero kakaiba talaga ang pakiramdam ko noon, kaya naman sumunod na lang ako sa sinabi niya. At hindi ko alam kung paano, ngunit gumaan ang pakiramdam ko. Subalit, ramdam ko pa rin ang mga matang tila nakatitig sa akin. Hindi ko naman napinansin yun. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. Nang makalagpas kami sa ilog na yon ay nasilayan ko na ang unang bahay sa baryo. Yun na raw ang bahay ng tito ko. Ngunit malayo pa yon sa amin. Napakaliit noon kung titignan mula sa kinatatayuan ko ng mga oras na yon. Nagpatuloy kami sa paglalakad nang muling bumigat ang pakiramdam ko. Mas malala na ito noong una. Napakapit ako noon kay tatay at napapikit dahil biglang umikot ang aking paningin. Naduwal rin ako at ilang sandali pa hindi ko na napigilan ang masuka. Sinabi ni Tito Eugene na magpahinga muna kami. Baka raw naninibago ako sa lakaran at sa simoy ng hangin doon. Pero hindi. Malusog ako at hindi rin ganoon katarik ang tinatahak naming daan. Ano na namang problema, anak? Anong nararamdaman mo? Hihilo ako. Tay.
Halata na rin ang buo kong katawan. Parang hindi ko na kayang tumuloy. Malayo pa ba? Malapit na tayo. Nararamdaman mo pa rin ba yung mga mata na sinasabi mo kanina na nakatingin sa'yo? Opo. Balisang lumingon-lingon si tatay pagkatapos noon. Aligaga siyang tumingin sa bawat sulok ng kakahuyang dinadaanan namin. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya, subalit wala siyang nakita. Dumukot siya sa kanyang bulsa at may kinuha siya doon na parang isang maliit na supot na gawa sa tela. Kulay pula yun at parang yung mga nabibili sa mga simbahan noon ay kinakabit sa damit ng mga sanggol. Pangontra yun, sabi ni tatay. Pangontra sa mga aswang. Alam daw niyang hindi ako naniniwala pero wala naman daw mawawala kung ibubulsa ko yun. Hindi na ako kumontra pa. Nagdidilim na ang paningin ko noon, kaya kinuha ko iyon at inilagay sa bulsa ng pantalon ko. At sa maniwala kayo sa hindi, biglang nawala ang hilo ko at bumalik ang lakas ko. Pero hindi pa rin ako kumbinsido sa mga aswang at maligno. Naisip kong pagod lang siguro ang naramdaman ko. Isa pa, lalo na rin namang bumuti ang pakiramdam ko matapos naming tumigil sandali. Muli kaming naglakad. May inakyat kaming mababang bangin at tinahak namin ang daan doon. Mula doon ay natanaw ko ang isang maisan. Malawak yun at halos katapat lang ng baryo. Sa gitna ng maisang yon ay may isang kubo at sa labas ng kubong yon ay nakaupo sa isang upuan ang isang lalaki. Sa tingin ko mga nasa 30 anyos na ito. Sunog ang balat sa araw at gulo-gulo ang buhok. Nakasampay ang isa nitong kamay sa bintana ng kubo. Ang isa naman ay nakalaylay lang habang hawak ang isang long neck na bote. Nagtagpo ang mga mata namin. Kinilabutan ako, kaya naman umiwas ako doon at nagtago ako sa gilid ng tatay ko. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bungad ng baryo. Mas tanaw doon ang kubo sa gitna ng maisan. Muli akong napatingin at muling nagtaasan ang balahibo sa aking katawan nang makitang nakatitig pa rin sa akin ang lasing na lalaki. Umiling-iling ito bago tumungga sa hawak na bote. Tay, kilala po ba niyo yung lalaking yon? Yung nandun sa may kubo sa maisan. Grabe kasi makatitig, parang kakain ng tao. Nakakatakot naman pala rito. Hindi ko siya kilala. Napansin ko nga ang iba ang titig niya sa atin. Ang mabuti pa, huwag kang lalapit banda doon. Maliwanag ba? Naku, Tay, asahan mo, hindi ako lalayo sa tabi niyo. Tinanong ni tatay ang pinsan niya tungkol sa lalaking nasa maisan. Bago lamang daw ito doon, wala pang 1 buwan. Yun daw ang pumalit na tagapagbantay sa maisan matapos pumunta ng may-ari noon sa Tacloban para magpagamot. Mula raw nang dumating doon iyon ay palagi na itong lasing sa lambanog. At magmula rin daw noong dumating ito ay nagsimula na ang mga karumal-dumal at kahindik-hindik na mga krimen sa baryo. Pati na sa mga karatig lugar. Tinanong ko kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero nang sasagot na sana ang tito ko ay isang may edad ng babae ang lumapit sa amin. Mayroon itong mahaba, umaalon at itim na buhok. Puting-puti ang kanyang suot na mahabang bestita. May kasama itong 2 kadalagahan na mukhang mga utusan nito. Maligayang pagdating dito sa aming baryo. Ako nga pala si Dina, ang manggagamot dito sa aming lugar. Maaari niyo akong tawaging Aling Dina o Ate Dina, kung anong gusto niyo. Kapatid ako ni Enrique. Ako si Carlos. At kasama ko ang anak kong si Bernadette. Narito kami para maglamay at ihatid sa huling hantungan ang bangkay ng aking kapatid. Ganun ba? Pasensya ka na. Hindi kita nakilala. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng kapatid mo. Ayos lang. Matagal na rin naman akong hindi nakabalik dito.
Ang totoo ay hindi rin kita kilala. Wala akong maalalang albularyo rito bukod sa aking lolo. Tubong Tacloban ako. Nakapangasawa ako rito, si Perting, na magsasaging. Ngunit namatay rin siya 1 taon matapos kaming ikasal. Yamang walang manggagamot rito. Napagpasyahan ko na lamang na manatili rito at ilagay ang serbisyo ko. Napakamatulungin naman po pala ninyo. Albularyo ho kayo, tama? Masasagot ho ba ninyo kung aswang talaga ang pumatay kay Tito Enrique? Bernadette! Ayos lang yan, Carlos. Kanya talaga ang mga taga-Maynila. Walang bilib sa kakayahan ng mga albularyong kagaya ko at kagaya ng lahi nyo. Bernadette, base sa mga sugat na tinamo ng tiyuhin mo, nasisiguro kung isang aswang nga ang gumawa nun sa kanya. Kung bakit, kung sino at kung saan makikita ang aswang na iyon ay hindi ko alam. Nagulat ako nang bigla niyang kinuha ang mga kamay ko. Sinalat-salat niya ang palad ko habang nakatitig siya sa aking mga mata. Itim na itim yun at parang pakiramdam ko ay hinihigop ako noon. Gusto kong bawiin ang mga kamay ko sa kanya ngunit hindi ko yun magawa. Pagkatapos ay sinabi niyang may magandang hinaharap ang naghihintay sa akin. Basta wag lamang akong magpadalos-dalos ng kilos. Wag rin daw akong pakialamera at masyadong matanong. Lalo na raw at kalat na sa baryo ang tungkol sa gumagalang aswang. Sasagot pa sana ako nang awatin na ako ni tatay. Pagkatapos ay pinutol na ni Tito Eugene ang usapan namin. Mas maigi na raw na doon na kami sa burol mag-usap. Palubog na rin kasi ang araw noon at nagsisimula ng dumilim. Sinangayunan naman yun ng lahat. Napasulyap pa ako kay Aling Dina at napangisi na lang ako nang makitang nakangiti ito sa akin. Napalingon akong muli sa maisan. Wala na doon ang lalaki. Marahil ay pumasok na ito at nakatulog na sa kalasingan. Babaling na sana ako kina tatay nang biglang umakbay sa akin si Aling Dina. Muntik pa akong mapatalon noon sa gulat. Wag raw akong maglalapit sa lalaking naroon dahil yun daw ang pinaghihinalaan nilang aswang. Napatingin ako sa kanya. Seryoso ang mukha niya at walang bahid ng biro. Mabuti na raw ang mag-ingat kaysa maging pulutan ng lalaking yon. Layo-layo ang mga bahay doon, Sir Jupiter, at nakakainis na walang signal sa lugar na iyon. Ang bahay na nakita ko sa malayo ay ang mismong bahay ni Tito Enrique. Ngunit sa may gitna raw ng baryo ito, ibinurol. Sa lugar kung saan madalas ginagawa ang mga pagtitipon doon. Parang mga multipurpose hall sa mga syudad, ngunit doon ay gawa lamang yun sa pawid at mga kawayan. Nang matanaw ni tatay ang liwanag mula sa burol ay kaagad itong tumakbo papunta doon. Nasa likuran lamang niya ako noon, ngunit ramdam na ramdam ko ang lungkot niya. Alam ko kung gaano niya kamahal si Tito Enrique. Umalingaw-ngaw sa paligid ang sigaw at paghihinagpis ni tatay habang nakasubsob sa kabaong ng tiyuhin ko. Nilapitan ako ng ibang naroon. Hindi ko sila kilala, ngunit inakay nila ako sa loob ng burol. Mga pinsan at mga pamangkin nila tatay ang karamihang naroon. Maasikaso sila kahit na bakas sa mukha nila ang lungkot. Lumapit sa akin ang pinuno ng baryo kasama ang anak nitong dalaga. Binati nila ako ngunit nagpaalam rin kaagad dahil may kailangan pa silang asikasuhin. Madaling araw nang makita siya ng isang babaeng papunta ng bayan para mamalengke. Akala raw nito ay lasing lamang at doon inabot sa ilog. Hindi umiinom ang kapatid ko. Alam ko. Makinig ka muna, maaari ba? Pasensya na. Nilapitan ito ng babae. Ngunit nang makita itong wakwak ang tiyan ng kapatid mo, ay nagsisigaw ito at dali-daling pumarito. Tinawag niya ako at ang pinuno.
Pinuntahan namin ang kapatid mo at kumpirmadong patay na ito. Mula dibdib hanggang sa may puso ng sugat nito. Nagkalat ang mga lamang loob nito na puro tapyas na parang kinaga. Putlang-putla na rin ito noon. Ngunit wala kaming nakitang bakas ng dugo sa paligid. So, aswang po talaga ang may gawa nito? Hindi ho ba maaaring may pumatay sa kanya? Kriminal, psycho, ganon. Alam kong hindi ka naniniwala sa mga aswang at kababalaghan, iha. Pero maniwala ka man o sa hindi, may mga nilalang dito sa mundo na hindi mo pa nakikita. Iyon nga ho. Hindi natin nakita kung ano yun. Paanong aswang kaagad ang pinagbibintangan natin? Bakit hindi muna tayo humanap ng lohikal na paliwanag dito? Tumigil ka na, Bernadette. Pero, Tay, paanong... Tumigil ka na. Wala kang ideya sa nangyayari dito. Nakita kong nag-iba ang mukha ni tatay. Nanlalaki ang mga mata nito at butil-butil ang pawis sa noo habang nakatuon ang mga mata sa lupa. Bigla siyang tumayo. Dali-dali niya akong hinila palayo sa burol at dinala sa bahay ni Tito Enrique. Susunod sana si Tito Eugene para dalhin ang mga gamit namin, ngunit pinigilan niya ito. Kinuha ni tatay ang mga bag at siya mismo ang nagdala ng mga iyon papunta sa bahay ng namayapa kong tito. Walang ikalawang palapag, ngunit sakto lamang ang lawak ng bahay na iyon. Halos gawa ang lahat sa kawayan. May sala at 2 kwarto. Sa sala ay tanaw na tanaw ang maisan, ngunit napanganga ako nang makakita ng iba't ibang mga medalyong nakasabit sa dingding. May mga kwintas na yari sa lubid at may palawit na mga bato. Mayroon ding 3 buntot pagi at pinatulis na kawayan na nakasabit sa likod ng pinto. Pero hindi ko na pinansin ang mga yon. Naisip kong tipikal lang yon sa mga bahay sa probinsya. Kaagad kong binalingan si tatay. Nagulat rin ako sa biglang paghila niya sa akin at maging ang ilang naroon ay nabigla sa ginawa niya. May problema ba, Tay? Hindi dapat kita dinala sa lugar na ito, Berna. Patawarin mo ko. Hindi ko kayo maintindihan, Tay. At saka akong may gustong sumama. Wala ho kayong dapat ipagpaumanhin sa akin. Teka, naniniwala ho ba kayo kay Aling Dina? Tay, imposibleng aswang ang pumatay kay Tito. Paimbestigahan natin to. Noong mga bata kami, 3 pamilya ang muntigang ubusin ng isang tiktik dito sa baryo. Tik-tik? Oo, tik-tik. Mga uri ng aswang na mahilig sa mga sanggol. Subalit kung walang sanggol, ay kahit laman loob ng mga tao ay ayos na sa kanila. Mayroon silang maahabang mga dila na nagagamit nila sa pagsipsip ng dugo. Kaya nilang papayatin ang mga katawan nila para mapabilis ang kanilang kilos, depende sa sitwasyon. Pero ang hirap naman po kasing paniwalaan yan. Kahit nga, mga pulis magdadalawang isip eh. Sinabi ko, hindi ba? 3 pamilya ang muntikang ubusin ng isang tik-tik dito. Itatanong mo kung nakita ko. Oo, nakita namin ni Enrique dahil naroon kami nang patahin ng lolo namin ang halimaw na yon. Kaya hindi na malayong maulit ang mga pangyayaring yon. Natulala na lamang ako sa sinabing iyon ni tatay. Paano ko pa kokontrahin ang isang bagay na nakita di umano ng 2 niyang mga mata? Matapos yun ay sinabi ni tatay na aalis kami kaagad matapos lang mailibing si Tito Enrique. Mga 2 araw pa yon. Hindi raw kami pwedeng magtagal doon at muli niyang idiniin sa akin na huwag matigas ang ulo ko. Ayos lang daw na huwag akong maniwala basta sumunod ako sa mga ibibilin niya. Hindi ko raw kakayanin ang magiging resulta ng katigasan ng ulo ko doon kung sakali. Noong gabing yun ay nakaramdam ako ng labis na pagod. Kaya naman nang inaya niya akong bumalik sa burol ay sinabi kong doon muna ako sa bahay at magpapahinga. Tiningnan niya ako noon at nagbuntong hininga. Pero pumayag rin naman siya.
basta raw sa oras na may maramdaman akong kakaiba o nakakatakot, sumigaw lang ako para humingi ng saklolo. Sumilip ako sa bintanang katabi ng pinto. Tanaw naman mula doon ang burulan at madali ko lang din naman siyang matatawag. Ipinangako ko rin na ilalak ko ang mga pintuan. Matapos 3 beses na magbilin na mag-ingat ay lumabas na si tatay. At nang masiguro kong nakalayo na siya ay kaagad ko nang isinara ang pinto. May kuryente naman sa baryong yun. Yun nga lang daw kung minsan ay nawawala. Kaya naman hindi ko iwinawalay sa akin ang flashlight at posporo na nakita ko doon sa bahay. Mahirap na at baka biglang mamatay ang ilaw at wala akong makita. Umupo ako sa isang upuang gawa sa kawayan. Iniunat ko ang aking likuran at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako doon. Pagdilat ko ng mga mata ay kadiliman ang una kong nakita. Kaagad na kumabog ang dibdib ko noon, Sir Jupiter. Kinapakapa ko ang flashlight na nasa tabi ko lang noon. Ngunit sa halip na makuha ay nahulog ko ito sa sahig. Dali-dali akong lumuhod para kunin yon. Napakadilim doon kaya wala akong nagawa kung hindi ang kapakapain ang lugar kung saan nahulog ang flashlight. Nang biglang maramdaman kong may humawak sa aking kanang kamay. Magaspang at parang basa ang kamay na yon. Ramdam ko rin ang matutulis nitong mga kuko. Mabilis kong inagaw ang kamay ko mula doon at napatili ako ng ubod ng lakas dahilan para mapasugod si tatay sa bahay kasama si Tito Eugene. Doon ko na napansin na bukas ang bintanang nakatapat sa maisan at sa gitna ng pagkataranta namin ay may kung anong tumakbo sa bintanang yon at tumalon palabas ng bahay. Muli akong napasigaw. Dali-daling tumakbo ang pinsan ni tatay para habulin at tingnan kung ano yun, subalit wala itong inabutan. Napahawak ako sa aking kamay at napanguwi ako nang maramdamang mahapdi yun. Tinutukan ako ni tatay ng flashlight at nanlaki ang mga mata namin nang makitang may 2 mahabang hiwa ako doon. Kinakapa ko po yung flashlight. Nalaglag kasi. Tapos, bigla nilang may humawak sa kamay ko. Sinabi ko na nga ba at hindi dapat kita iniwan? Lintik na yon. Kinukursunada ka pa talaga? Aswang yun? Sa tingin mo, Hindi ko po alam. may hayop ba o kriminal na makakagawa ng nakita mo? Wala po. Yun naman pala eh. Magmula ngayon, magdoble ingat tayo. Sandali nga at titingnan ko ang problema ng kuryente. May ilaw naman kasi sa burulan eh. Tiningnan ni tatay ang naging problema ng kuryente. Natanggal pala sa pagkakakabit ang isang wire na nakadugtong sa kapitbahay. Inayos niya yun at sinamahan ako sa sala. Sinabihan na lamang niya ang pinsan na bukas na siya babalik sa burol dahil hindi ako maiwang mag-isa. Hinugasan niya ang mga sugat ko. Hindi naman yun malalim at mabilis ring tumigil ang pagdurugo. Noong mga oras na yon ay napaisip ako at unti-unti na rin akong nakukumbinsi na may aswang talagang gumagala doon. Kahit pagod ay hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing yun. Hindi mawala sa isipan ko ang pakiramdam ng kamay na yon at hindi ko lubos maisip kung kanino yon. Bago ako matulog ay sinigurado ni tatay na aswang yun at maaaring yun rin ang pumatay kay Tito Enrique. Mabibilis raw ang mga tiktik at mahirap masundan ng mga mata ng tao ang malalakas na uri nito. Ang totoo ay ayaw ko pa rin maniwala. Subalit kapag naaalala ko ang pakiramdam ng kamay na humawak sa akin ay sadyang nagtatayuan ang mga balahibo ko. Wala pa bang inihandang kape dyan? Sopas o lugaw? Anong klaseng burol to? Walang pakain sa mga naglalamay. Kaya inuubos ng mga aswang ang baryong ito eh. Tulog ang mga tao. Kararating ko lang noon sa burol at katatapos lang maligo nang maabutan ko ang lasing na lalaki na nakita ko sa maisan. Susuray-suray ito habang nakatayo at hawak ang isang bote ng lambanog.
Nagsisigaw ito subalit walang pumapansin dito. Umupo ako sa bandang dulo ng burol. Naroon nakaupo ang isang magandang dalaga, ang anak ng pinuno ng baryo, si Cherry. Crisostomo raw ang pangalan ng lalaking yun. Walang araw daw na hindi ito lasing. Hindi naman daw ito pumupunta sa mismong baryo at nanggugulo. Ang totoo raw ay noong araw lang na yun niya nakitang nanggulo ang lalaking yon. Alam mo ate, nakakatakot na talaga rito. Sa kabilang baryo, may mga biktima rin ng tiktik. Noong nakaraan, 2 buntis ang pinatay nito. Kaya nag-iisip na si itay at inay kung aalis na kami sa lugar na to. Naniniwala ka sa aswang? Doon sa tiktik? Oo ate, tiktik ang pumatay sa lola ko. Nakita raw yan ni itay at hanggang ngayon binabangungot pa rin siya ng alaalang yun. Hindi lang basta kwento ang mga aswang dito. Totoo sila. Ang hirap sa inyo. Mga uto-uto kayo. Nasa harapan na ninyo ang pumapatay. Pero pinapakain nyo pa rin sa makapalad ninyo. Manong Enrique, gaano ka ba kahina ha? Para mapatay ng lintik na yan, ha? Yung kapatid mo, siguradong sunod na yun sa'yo. Naputol ng sigaw na yon ang usapan namin ni Cherry. Napatingin kami sa gawin ni Crisostomo. Hinahawi nito ang mga upuan sa harap ng tito ko. Nagtayuan na ang ilang mga naroon at lumayo sa kanya. Lumingon siya sa paligid. Napatingin siya sa amin. Kaagad akong umiwas ng tingin, pero lumapit siya sa amin. Tatayo na sana ako para umiwas nang mabilis niya akong nahawakan sa balikat. Itinulak niya ako dahilan para mapaupo akong muli. Pagkatapos ay namumungay ang mga mata na tumayo siya sa harapan ko. Umaalingasaw ang amoy ng alak sa katawan niya at dahil sa takot ay napatili ako at ganoon din si Cherry. Kaagad siyang hinaltak ng isa sa mga lalaki at kinaladkad palabas. Nabitawan ito ang boteng hawak. Hindi yun nabasag ngunit natapon ng laman noong alak. Pinagsisipa ito ng mga kalalakihang naroon habang sinisigawan na huwag nang babalik. Dahil sa kalasingan ay hindi na nagawang ipagtanggol pa ng mama ang sarili nito. Nakaramdam naman ako ng awa nang makitang dumugo na ang noo nito. Normal na ata sa akin ang maging ganoon, kaya naman inawat ko na ang mga lalaking sumisipa rito. Subalit hindi ko sila maawat. Maya-maya ay narinig kong sumigaw si tatay, kasama niya si Aling Dina, Tito Eugene at ang pinuno ng baryo. Dali-dali silang tumakbo papalapit sa amin. Inawat ni tatay at ng pinsan niya ang mga tao. Si Aling Dina naman ay nilapitan ng bugbog ng lalaki at inalalayan itong tumayo. Subalit hinampas lamang ng lalaki ang kamay ni Aling Dina. Tiningnan nito ng masama ang albularyo. Pagkatapos ay dumura ito sa lupa bago sumuray-suray na umalis sa harapan namin. Lumapit sa akin si tatay. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyari at sinigurado kong hindi ako nasaktan. Medyo sumama lang ang loob ko dahil pakiramdam ko ay ako ang dahilan kung bakit nabugbog ang lalaking yon. Kinuha ko ang bote ng lambanog at napansin kong mayroong luya yon. Napatakip ng ilong si Dina at lumayo siya sa akin. Sumigaw siya na itapon ko raw yun dahil napakabaho. Itinabi ko yun sa gilid ng burulan ngunit nagsisigaw muli ito. Nakakaintindi ka ba? Ilayo mo yung bote na yan dito. Ang dumi-dumi niyan. Uminahon ka, Dina. Wala namang amoy ang bote. Hindi ko nga naaamoy eh. Wala ka kasing kapangyarihan. Ang mga kagaya kong manggagaamot ay malalakas ang mga pandama. Kapag sinabi kong mabaho, mabaho yon. Relax ho. Ito nga't ilalabas ko na. Hindi naman po nyo kailangang magsisigaw ng ganyan. Para naman tayong mamamatay sa lambanog. Tumitig sa akin ng masama si Aling Dina. Pero hindi ako nagpatinag. Nanlilisik ang mga mata niya pero tinitigan ko yon hanggang siya na ang unang umiwas ng tingin. Para namang mapapatay siya ng amoy ng lambanog. Napaka-arte. Kinabukasan noon ay nailibing na rin si Tito Enrique. Malayo ang sementeryo sa baryo kaya hapon na nang makabalik kami.
Pagdaan namin sa may maisan ay nakita ko si Crisostomo na kumakain. Nakakamay ito at sa tabi ay isang muling bote ng lambanog. Nagtagpo ang mga mata namin. Mabilis akong umiwas ng tingin nang marinig ko itong sumigaw. Hindi magtatagal. Papatay muli ang aswang. Isa sa inyong magiging biktima niya kung mananatili kayong mga hangal. Mabubusog ang halimaw sa inyo, sigurado yan. Napatingin kami ni tatay sa kanya pati na rin ang iba naming mga kasabay. Napansin ko ang pagkabalisa sa mukha ni tatay noon. Lumapit sa amin si Aling Dina at sinabi sa aming wala kaming dapat ipag-alala. Hindi raw kami magagalaw ng aswang, sabi niya sabay turo kay Crisostomo. Tinanong ko siya kung paano siyang nakasisigurong si Crisostomo ang aswang. Tiningnan niya ako bago ngumiti at sinabing yun daw ang sinasabi ng kanyang kutob. Nagtawas na rin di umano siya at isang lalaki ang lumabas na imahe sa pagtatawas na yun. Napabaling ako sa lalaking nasa gitna ng maisan. Nakatitig lang siya sa amin. Oo, nakakatakot siya dahil sa pagiging lasenggo niya at nakakakilabot ito kung makatingin. Pero hindi ko tiyak kung maniniwala kung siya ang pumapatay na aswang. Pagkatapos ng hapunan ay nag-ayos na ako ng mga gamit. Uuwi na kami ni tatay kagaya ng napagkasunduan namin. Ngunit pansin kong ayaw pang umuwi ni tatay. Balisa siya habang nag-iimpake. Doon kasi sa sementeryo ay may 2 mga pulis na lumapit sa amin. Kinausap nila si tatay tungkol sa pagkamatay ni Tito Enrique. Sinabi ng mga ito na patuloy pa rin sila sa paghahanap sa sospek sa pagpatay sa tiyuhin ko. Malaki rin di umano ang hinala nila na iisa lang ang salarin sa lahat ng mga patayang naganap sa baryo namin at sa mga karatig baryo. Sa dami ng sinabi nila, isang tango lamang ang isinagot ni tatay. Pagkatapos ay narinig ko siyang bumulong. Hindi niyo mahuhuli ang pumatay sa kapatid ko dahil hindi niyo kayang humuli ng aswang. Tay, may lasenggo bang mga aswang? Hindi ko alam. Bakit mo natanong? Sa lambanog na may luya. Ang totoo, narinig ko dati na maaaring panglaban ng lambanog na binabara ng bawang at luya. Pero bihira ang gumagamit nun. Teka, naitanong mo ba yan dahil doon sa lalaking si Crisostomo? Oo, tingin ko kasi hindi siya ang aswang. Naniniwala ka ng may aswang? Hindi ko po alam. Ang totoo, sa tingin ko hindi rin si Crisostomo ang aswang. Madalas malihim ang mga aswang, subalit siya ay hindi. Mabilis rin gumaling ang sugat at pinsala ng isang aswang. Ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang bugbog na natamo niya noong nakaraan. Pero kahit ganon, kailangan pa rin nating mag-ingat sa kanya. Hindi natin siya kilala. Nagpatuloy kami sa aming ginagawa at habang nag-iimpake ay narinig kong naduwal si tatay. Napatingin ako sa kanya. Dali-dali siyang tumayo habang nakasapo sa bibig ang 2 kamay. Tumakbo siya sa lababo at doon ay walang humpay siyang nagsuka. Nilapitan ko siya at nanlaki ang mga mata ko nang makitang buo-buong plema ang isinuka niya. Ikinuha ko siya ng tubig, ininom niya yun, subalit muli lang siyang sumuka. Maya-maya pa ay kulay itim na likido na ang lumabas sa kanyang bibig. Tatakbo na sana ako sa labas para humingi ng tulong nang pigilan niya ako. Huwag kang lalabas. Dito ka lang. Pero, Tay, kailangan niya ng tulong. Sa oras na lumabas ka, pupuntahan ako ng aswang. Baka hindi mo na ako maabutang buhay dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Sumpa ito ng aswang, anak. Hindi ko alam kung paano at saan ito nakuha. Pero paraan ito ng aswang para pahinain at madaling makuha ang kanilang mga biktima. Kaya pakiusap, dito ka lang, huwag mo akong iiwan. Sige po, dito lang ako. Dahan-dahang naglakad si tatay palayo ng lababo.
Kinuha niya ang isang medalyon na nakasabit sa dingding sa sala. Maliit yun at kulay itim. Hinawakan niya iyon ng mahigpit at napansin kong unti-unti na siyang bumuti. Umayos na ang kanyang paghinga, ngunit sinabi niyang nanghihina pa rin siya. Hindi naman daw niya kasi alam kung paano gamitin ang mga medalyon na naroon. Kailangan daw ng mga iyon ng orasyon para maging ganap na mga pangontra. Sasagot na sana ako sa kanya at sasabihing doktor ang kailangan niya nang biglang may kumatok sa pintuan namin. Binuksan ko yun at tumambad sa akin si Aling Dina. Mayroon itong dalang inihaw na tilapia. Bakit ho? Ano hong may paglilingkod namin? Nagluto lang ako ng kaunting ulam. Naisip kong dalhan kayo. Baka wala na kasi kayong oras para magluto. Teka, parang balisa ka ata. May problema ba? Sumama po kasi ang pakiramdam ni tatay. May nakain po atang hindi maganda. Ako ho ang nag-aasikaso. Dina, ikaw ba yan? Tingnan mo nga ako at tulungan. Ang sakit ng tiyan ko at panay ang suka ko eh. Nako, Carlos, anong nangyari? Nausog ka ng isang aswang. Anong hindi ko naramdaman ng aswang na gumawa sa iyo niyan? Marahil ay doon mo yan nakuha sa sementeryo. O kaya ay nung dumaan tayo doon sa maisan kanina. Hindi ko alam. Ang mahalaga, tulungan mo muna ako. Sige, hiintayin mo ko. Ikaw naman, Bernadette. Magpakulo ka ng tubig sa kaldero. Kailangan natin yon. Daling-daling umalis ito at pagbalik ay may dala na itong mga dahon. Dinikdik niya ang mga iba sa mga yon sa mismong bahay namin. Inihalo niya sa pinakuluan kong tubig ang ilan sa mga dahon. Hindi ko alam kung anong klase ng mga dahon ng mga yon. Ngunit sinabi ni tatay na mga halamang gamot daw ang mga yon na gamot sa pagsusuka, pagkahilo at panghihina. Kaya naman hindi na ako nagsalita pa. Pinaghalo ni Aling Dina ang mga iyon sa isang bote. Inalog niya yon at saka pinuno ang kalahati ng isang baso. Nilagyan niya yon ng malinis na tubig at saka iniabot kay tatay. Yun daw ang ipainom ko rito 3 beses sa isang araw hanggang sa tuluyang bumuti ang lagay nito. Nagpasalamat si tatay. Nagpaalam na siya at palabas na ng bahay nang bigla ko siyang pinigilan. Ano ho ba talagang sakit ni tatay? Dadalhin ko na lang po siya sa doktor para malunasan kaagad. Malamang nasabi na sa iyo ng tatay mo. Hindi pangkaraniwang sakit ang tumama sa kanya. Ipainom mo lang ang ginawa kong gamot. Yun lang ang makakatulong sa kanya sa ngayon. Matapos yun ay nagpaalam na siya ng tuluyan. Sinabi naman ni tatay na matulog na lang kami at masyado nang lumalim ang gabi. Kung bubuti raw ang pakiramdam niya, bukas tutuloy na kami sa pag-uwi. Subalit, tila naging bangungot ang gabing yon. Bandang 2:00 ng madaling araw nang maalimpungatan ako nang dahil sa isang kaluskos. Kinuha ko ang cellphone ko, subalit patay iyon. Hindi ko maalala kung nalobat ba yun o ano. Umupo ako. Napabaling ako sa bintana at napansin kong hindi yun nakalak. Kaya mabilis akong kumilos para ilak yun. Nang makarinig ako ng parang biglang tumalon sa bubungan. Napatingala ako at nang hilakbot ako nang makarinig ako ng mababa at garalgal na pag-ungol. Hindi ko mawari kung aso yun o ano. Ngunit sigurado akong nasa bubungan namin ang kung anumang nilalang na yon. Maya-maya ay narinig kong parang may kung anong matalas ang kumakaskas sa bubong ng bahay. Napangiwi ako sa nakakangilong tunog. Tinakpan ko ang aking mga tenga nang biglang marinig ko si tatay na nagsisisigaw. Dali-dali kong dinampot ang flashlight. Tumakbo ako sa kwarto kung nasaan siya. Pinindot ko ang switch ng ilaw ngunit walang kuryente. Nadatnan ko si tatay na namimilipit sa sakit. Nagsisisigaw siya na parang napapaso.
Hinawakan ko siya ngunit napabitaw rin ako dahil sa sobrang init ng kanyang katawan. Patakbo na ako para kumuha ng tubig at bimpo nang makarinig ako ng halakhak mula sa itaas. Napatingala ako at muling sumigaw si tatay. Kunin mo ang buntot pagi sa likod ng pinto. Dalihan mo! Ano mga oras ay papasok na ang halimaw rito? Pero tay, baka pag iniwan ko kayo, Sundin mo na lang akong bata ka. Kung hindi, pareho tayong papatayin ng aswang sa labas kapag hindi ka nakinig. Bilis! Habang kinakaya ko pa ang sakit na ito. Dali-dali akong tumakbo palabas ng kwarto at sinunod ko ang utos ni tatay. Pagkatapos ay dali-dali akong tumakbo pabalik sa kwarto. Ilang sandali pa ay nagsimula ng umuga ang bubong ng bahay. Parang binabaklas na iyon ng halimaw na nasa itaas. Kinain na ako ng takot ng mga oras na iyon, Sir Jupiter. Tumulo ang luha sa aking mga mata at nanginig ang buo kong katawan. Nagsisigaw lalo si tatay. Tumirik na ang kanyang mga mata nang makarinig ako ng malakas na sitsit mula sa labas. Galing yun sa direksyon ng maisan. Narinig kong tumalon ang kung anong nasa bubungan namin pababa. May mga yabag akong narinig na tila tumatakbo at hindi nagtagal ay lumayo ang mga yabag na yon hanggang sa hindi ko na narinig ang mga ito. Kumalma na rin si tatay. Nakatingin siya sa akin habang hinahabol ang paghinga. Inutusan niya akong kumuha ng gamot na ginawa ni Dina at ginawa ko naman yun. Kumalma naman siya pagkatapos noon. Nakatulog siya, ngunit ako dahil sa takot ay nanatiling gising hanggang sa tumilaok na ang mga manok. Kinabukasan ay tiningnan ko agad ang lagay ni tatay. Inaapoy pa rin siya ng lagdat kaya hinayaan ko na lang siyang matulog. Lumabas ako at sinabi kay Tito Eugene ang nangyari noong gabi. Napabuntong hininga siya at napailing. Mayroon din daw na biktima sa kalsada sa kabilang baryo kagabi. Tanging ang itak na lamang daw nito ang nakita at ilang mga patak ng dugo. May ilan ding mga hayop ang napatay at sinipsipan ng dugo. Mag-iingat daw kami. Kumpirmado raw na isang aswang ang gumagala sa gabi. May nakita daw kasi ang mga tanod na naghabulan sa may kakahuyan noong gabi. Nakita rin ito ang payat at itim na katawan ng aswang. Nanlilisik raw ang mga mata nito at mayroong mahabang dila. Usap-usapan na rin daw yun sa bayan at sa mga karatig baryo. Tinanong ko kung ano ang pangontra sa mga aswang, ngunit sinabi lamang ni Tito Eugene na lahat ng kailangan ko ay nasa bahay na ni Tito Enrique. Naniniwala din di umano sila na nakipaglaban si Tito sa aswang na yon bago ito mapatay. Lumipas ang mga oras, hindi bumuti ang lagay ni tatay. Ni hindi na niya magawang iupo ang sarili. Wala rin siyang ganang kumain at putlang-putla na ang kulay niya. Sinabi kong dadalhin ko na siya sa ospital ngunit kumontra siya. Eksakto, biglang kumatok si Aling Dina. Sumilip ito at pinapasok ko na lamang. May dala itong inihaw na isda. Inilapag nito ang dala at kinumusta si tatay. Sinabi kong hindi pa rin mabuti ang lagay nito. Nakiusap na rin ako sa kanya na tulungan ang tatay ko, ngunit sinabi niyang wala naman daw sakit si tatay bukod sa sumpa ng aswang. Sapat na raw ang binigay niyang mga halamang gamot. Sinabi ko sa kanya ang nangyari noong gabi at napakunot-noo ako nang mapansing wala siyang naging reaksyon doon. Normal na raw ang krimen sa lugar. Pero wag daw akong mag-alala. Abala na raw ang lahat sa pagtugis sa aswang. Pagkatapos ay naglakad siya sa may bintanang nakatapat sa maisan. Ngumuso siya at itinuro ang kubong naroon. Kaunting panahon na lamang, Bernadette. Mawawala ng aswang na Crisostomong iyan dito sa baryo. Sinisigurado ko yan sa'yo. Ilang araw na lang din, gagaling na rin ang tatay mo. Ngumiti siya sa akin at pagkatapos ay ibinili niyang painumin ko ng halamang gamot si tatay. Lumabas na siya. Sinundan ko pa siya ng tingin ngunit wala akong napansing kakaiba.
Inihanda ko na ang iinuming gamot ni tatay. Papunta na ako sa kwarto niya nang mapatili ako. Bigla kasing may humaltak sa kamay ko na may hawak na baso. Si Crisostomo. Nabitiwan ko ang baso at nabasag yun at dahil sa gulat ay nasampal ko ang lalaki. Anong ginagawa mo rito? Lumabas ka bago pa ako tumawag ng saklolo. Alam ko kung paano gagamutin ng tatay mo. Hayaan mo akong tulungan ko kayo. Ha? Ikaw? Elasenggo ka lang eh. Ikaw nga ang pinagbibintangang aswang. Isa na lang kapag hindi ka pa lumabas, sisigaw na talaga ako. Kanina ka pa sumisigaw. Matapos yun ay walang paalam na pumasok ito sa kwarto. Pinigilan ko siya. Hinila ko siya palayo ngunit ako ang nahila niya papasok. Pinitik niya ako sa noo. Hindi yun masakit, subalit biglang hindi ako makagalaw. Ni hindi ako makasigaw para humingi ng saklolo. Napatingin ako kay tatay. Nakadilat siya ngunit hinang-hinana. Ipinatong ni Crisostomo ang kamay sa noo ni tatay. Pumikit ito at tila may ibinulong. At nanlaki ang mga mata ko nang makitang unti-unting bumalik ang kulay ng ama ko. Hindi rin nagtagal ay bigla itong napaupo. Kasunod noon ay nakagalaw na rin ako. Sino ka ba talaga? Oo nga, paanong nagawa mo yon? Samantalang si Dina, hindi niya talaga kayo mapapagaling dahil hindi niya yon kayang gawin. Isa pa, siya ang naglagay ng sumpa sa inyo. Anong ibig mo sabihin? Si Dina ang aswang. Hinabol ko siya kagabi. Kung hindi ko yun ginawa, siguradong pinaglalamayan na kayo ngayon. Kung gayon, ikaw ang sumitsit kagabi? Ako nga. Anak ako ng isang kilalang albularyo sa Tacloban. Ang may-ari ng isang maisa na yan ay isa ring albularyo. Siya dapat ang huhuli kay Dina. Subalit nagkasakit ito at kinailangan bumalik sa amin. Nakiusap siya sa ama ko na palitan siya rito dahil labis na nga ang paghasik ni Dina ng lagim. Pero ako ang ipinadala. At kaya ako palaging umiinom ay para hindi ako malapitan ng halimaw na yon. Napatitig ako sa kanya. Naisip ko noon na baka ibinabalik lang niya kay Dina ang sisi. Lalo na at ito ang pinagbibintangang aswang. Ngunit napaisip muli ako kung bakit pa niya kailangang pagalingin si tatay kung siya ang totoong aswang. Tumayo si tatay at lumabas ng kwarto. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng tubig at pagkatapos ay pumunta siya sa tapat ng mga medalyon at sandatang panlaban sa mga aswang. Tayo ang sunod na papatayin ng aswang na yon, Berna. Hindi ko lang sinasabi sa'yo dahil ayaw kong matakot ka. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Doon sa kwento kong napatay ni lolo ko ang tiktik sa bayan na ito noon, ay may kulang. May anak kasing babae ang tiktik na yon. Dalagita na yun noon. Pinilit ng mga tao na tuluyan na rin ang batang yon. Subalit tumanggi si lolo. Pinakawalan niya ang dalagita. Subalit, sumumpa yun na babalik at uubusin ang lahi natin hanggang sa wala nang matira. Ang akala ko tapos na yon dahil lumipas na ang mga taon at wala namang nangyaring masama. Ngunit hindi ko akalaing mangyayari ito sa oras na hindi ko inaakala. Kung gayon ang kailangan nating gawin, tapusin na si Dina. Bakit hindi mo rin sa amin sinabi kaagad? Sa mga taga-baryo, kung narito ka para tumulong, bakit hindi mo kaagad sinumbong si Dina? Dahil hindi rin ako sigurado nun. Noong nahabol ko ang tiktik, doon ko lang nasigurong si Dina ngayon. Nakita ko kasing bahagyang bumalik ang anyo niya sa tao habang hinahabol ko siya. Ayaw ko namang mag-akusa ng walang ebidensya. Natigilan ako noon, pero kahit papaano ay gumaan ang loob ko. Magaling na si tatay at sigurado na rin kami kung sino ang kalaban. Kaya naman kinaumagahan ay sinabi ni tatay sa mga kamag-anak namin ang napag-usapan namin tungkol kay Aling Dina. Subalit hindi naniniwala sa kanya ang mga taga-baryo. Mabait raw si Aling Dina at palaging handang tumulong. Si Crisostomo raw ang salot sa lugar. At ang dahilan para nila sabihin yon ay ang dahilan rin ni Aling Dina. Nagsimula di umano ang lahat ng dumating doon ang lasenggong lalaki.
Wala kaming nagawa ni tatay kung hindi ang bigong bumalik sa bahay ni Tito Enrique. Inuusap niya ako noon at sinabihan akong umuwi na ng Luzon. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Kung aalis man ako, kasama ko kayo. Pero, anak, kailangan kong tapusin ito. Kailangang may pumatay sa tiktik. Magiging mapanganib yon at ayaw kong mapahamak ka. Pakiusap, bumalik ka na lang ng Laguna. Hindi. Hindi ko kayo masusunod sa pagkakataong ito, Tay. Pasensya na. Pero hindi ako uuwi ng Laguna nang wala kayo. At walang kasiguraduhan kung makakauwi kayo. Pero anak, Walang nagawa si tatay. Hindi ko siya iiwan. Siya na lamang ang mayroon ako at ako na lamang ang mayroon siya. Hindi ko hahayaang kunin pa siya ng aswang sa akin. Oo, natatakot ako. Pero mas natatakot akong mawala si tatay sa akin na wala man lang akong ginagawa. Naghanda si tatay ng mga gamit. Naghasa siya ng mga tabak. Pisa ng mga bawang at ipinahid ang katas noon sa mga bintana at pintuan. Walang karanasan si tatay sa paglaban sa mga aswang at ang mga ginagawa niya ay base lamang sa mga narinig niya sa mga kwento ng kanyang lolo at ama. Noong paggabi na ay nakarinig kami ng sigawan ng mga tao sa labas. Napasilip ako at nagulat ako nang makitang papalusob sila sa maisan. May dalang mga itak ang mga lalaki at ang ilan may matutulis pang kawayan. Sa likuran nila ay naroroon si Aling Dina. Pinagsisigawan itong patayin na ang salot sa lugar at si Crisostomo ang tinutukoy niya. Ito di umano ang dahilan ng lahat ng kamalasan sa baryo. Lumabas ako, ganoon din si tatay. Pinigilan namin ang mga tao. Tumigil kayo! Hindi si Crisostomo ang kalaban. Tumigil ka! Lalaki yan ang salot. Huwag kang makikialam dito kung ayaw mong madamay. Pero ikaw ang totoong aswang. Hinayaan yung lasunin ng lalaking yan ang mga isipan yung mag-ama. Matapos ko kayong asikasuhin, ganito pa ang igaganti nyo sa akin? Sasagot sana muli ako nang hawakan ako ng mahigpit ni tatay sa braso. Alam ko na ang ibig sabihin noon kaya hindi na ako umimik. Isa pa parang nakontrol na ng tuluyan ni Aling Dina ang mga tao. Nakita ko si Crisostomo na lumabas ng bahay. Dali-dali niyang kinuha ang isang itak mula sa likuran ng pintuan. Buong akala ko ay lalaban siya sa mga tao pero bigla siyang tumakbo papalayo. Hinabol siya. Susunod sana ako ngunit muli akong hinila ni tatay. Huwag na raw kaming makialam. Ikapapahamak pa namin yun. Naintindihan ko ang naisabihin ni tatay pero nakakainis na wala akong magawa. Tuluyan ang lumubog ang araw. Bumalik na ang ilang mga kalalakihan na humabol kay Crisostomo. Dismayado sila. Hindi raw kasi nila nahuli ang aswang. Pumunta sa amin ang Tito Eugene. Mag-ingat raw kami at siguraduhing nakasara ang mga pinto. Baka raw bumalik si Crisostomo at kami ang pagbuntungan nito. Sinabi kong hindi si Crisostomo ang aswang, ngunit binulyawan lamang niya ako at sinabihang makinig. Tiningnan ko si tatay ngunit hindi siya kumibo. Pagkaalis ni Tito Eugene ay tinanong ko siya kung ano ang balak niya, ngunit umiling lamang siya at sinabing pauuwiin na niya ako sa Laguna. Akmang tututol na ako nang biglang may kumatok sa pinto. Sinilip ko muna sa siwang kung sino yun at binuksan ko nang makitang si Cherry yun. May dala siyang ulam. Ipinapadala raw ng kanyang ama sa amin. Kinuha ko yun at pinapasok siya. Tamang-tama at hindi pa kami naghahapunan ni tatay noon. Kaya naman inihanda ko ang hapagkainan at inaya ko na rin si Cherry na kumain kasama namin. Nasabi niyang tutol ang ama niya sa ginawa ng mga taga-baryo. Subalit wala rin daw itong nagawa nang si Aling Dina na ang nagsalita. Ayaw raw ng ama niya ng karahasan, kaya nagtaka siya nang ito pa ang nanguna sa paghabol. At nang makauwi raw ito ay tila wala sa sarili at hindi alam ang nangyari. Sinabi namin ni tatay kung sino talaga si Dina. Napasimangot siya sa takot.
ngunit hindi na raw bago sa kanya ang balitang yon. Madalas din daw kasi iyong sabihin ni Tito Enrique bago ito mapatay. Naaawa rin daw siya sa nangyari kay Crisostomo. Napasarap ang kwentuhan namin. Sinabi niya sa akin ang lahat ng kakaibang nakikita niya sa baryo. Hindi niya raw alam kung bakit, subalit magaan ang loob niya sa akin. Pakiramdam daw niya ay matagal na niya akong kilala. Ngunit sigurado naman akong hindi, dahil yun ang unang beses kong mapadpad sa lugar na yon. Dahil sa sarap ng kwentuhan ay hindi na namin napansin ang oras. Kinuha ko ang cellphone ko sa kwarto. 10:00 na pala ng gabi. Nagpaalam na si Cherry na uuwi na. Ihahatid na sana siya ni tatay nang biglang namatay ang ilaw. Biglang nilamon ng dilim ang buong bahay. Sumilip ako sa bintana at napansin kong walang ilaw ang buong baryo. Subalit dahil malalim naman na ang gabi, wala nang nagising ng dahil doon. Nagsindi si tatay ng gasera nang biglang may kumalabog sa bubungan ng bahay. Para iyong kulog sa lakas at napatili noon si Cherry. Pagkatapos ay nakarinig kami ng hagikik na di kalaunan ay naging parang ungol ng aso. Kaagad kong isinara ang mga bintana. Isasara ko na sana ang pinto nang biglang may tumulak doon ng malakas. Sa lakas noon ay tumalsik ako. Tumakbo si tatay para isara ang pinto ngunit kagaya ko ay tumilapon din siya palayo. Patayo na ako nang biglang tumili si Cherry at pagharap ko ay tumambad sa amin ang isang kahindik-hindik na nilalang. Payat ito, hukot at nangingitim ang balat. Halos matakpan na ng mahaba nitong buhok ang kabuuan ng mukha nito, ngunit kitang-kita ang nanlilisik at itim na itim nitong mga mata. Mahaba ang mga daliri nito na mayroong matatalas na kuko. Nang dahil sa takot biglang nahimatay si Cherry. Tutulungan ko sana siya nang maramdaman kong palusog na sa akin ang halimaw. Umiwas ako at napunta ako sa may bintana kung saan tanawang maisan. Humalakak ang halimaw at dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Pagkatapos ay nakitaan kong humaba ang dila nito na tila naging isang latigo. Napalunok ako. Pakiramdam ko ay lalabas na sa aking dibdib ang puso ko. Gusto kong tumakbo subalit natalo na ng takot ang aking mga binti. Umungol ng malakas ang halimaw. Itatarak na sana nito sa akin ang matatalas nitong kuko nang marinig ko si tatay na sumigaw. Pagkatapos ay isang kawayan ang tumagos sa tiyan ng halimaw. Tumalsik pa sa akin ang itim nitong dugo. Natigilan ito. Akala ko ay yun na ang katapusan ng engkwentrong yun. Subalit biglang ngumisi ang halimaw. Hinugot nito ang kawayang nakatarak sa tiyan at mabilis itong umikot. Narinig kong humampas ang kawayan yon sa kung ano't napasigaw na lamang ako nang makitang nakahandusay na sa sahig ang tatay ko. Duguan ang kanyang ulo at pagkatapos ay nahulog sa sahig ang kawayang nabali sa gitna. Anak! Tumakbo ka na! Diligtas mo na ang sarili mo! Hindi. Hindi kita iiwan, tay. Pakiusap! Makinig ka sa akin! Tumakbo ka na! Humalakhak muli ang aswang. Humarap ito kay tatay. Itinaas na nito ang kanyang kamay at handa ng undayan ng saksak si tatay nang bigla akong sumigaw. Sinabi kong kilala ko siya at kapag nabuhay ako ay isusuplong ko siya sa mga pulis at sa mga taong bayan. Napalingon siya sa akin. Umuusok ang kanyang bibig at nalilisik ang mga mata. Nanginig ang mga tuhod ko, ngunit pinilit kong tumayo. Nanginig ang mga kamay ko subalit mabilisan ko pa rin nabuksan ang bintana. Akmang lulusob na siya nang buksan ko yon at dali-dali akong tumalon palabas. Gumulong ako. Tumama ang ulo ko sa isang matigas na bagay subalit pinilit ko pa rin makatayo. Nagsimula ng tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata. Nanlalabo ang aking paningin subalit kailangan kong tumakbo. Kailangan kong mabuhay. Kailangan ko pang balikan si tatay. Tumakbo ako sa maisan. Nagtago ako sa nagtataas ang mga mais, subalit hindi nagtagal ay naramdaman kong may humahabol na sa akin. Nagpatuloy ako sa pagtakbo nang biglang may humaltak sa buhok ko. Napasigaw ako sa sakit.
Natumba ako subalit tumayo akong muli para tumakbo. Nang tumalon sa harapan ko ang halimaw, natigilan ako habang nakatitig sa nilalang na iyon. Sapat na ang liwanag ng buwan para makita ko ang kakilakilabot nitong anyo. Hindi ko na sana paapatayin ang tiyuhin mo, Bernard. Kung hindi lang niya pinagtangkaan ang buhay ko, handa na akong kalimutan ng ginawa nila sa nanay ko noon. Pero dahil sa ginawa niya'y nabuhay muli ang galit sa puso ko. Nagkakamali ka. Ginawa lang ni Tito ang tama. Kampong ka ng kadiliman at wala kang puso. Ang dami mo nang pinatay ng mga inosenteng tao. Hindi ko rin ginustong maging ganito. Kailangan ko ring mabuhay. Kaya ako pumapatay at kumakain ng tao para mabuhay. Pero walang puwang sa mundong ito ang mga kagaya mo. Ang mga kagaya mo ang salot. Halimaw ka! Umatungal ng malakas ang halimaw. Umusok ang bibig nito at nanlisik ang mga mata. Pagkatapos ay mabilis itong lumusob sa akin. Nagawa kong ilagan ang hampas nito, ngunit nahagip ng matalas nitong kuko ang aking braso. Napasigaw ako sa hapdi, pero hindi ako nagpatinag sa takot at sakit. Tumakbo ako hanggang sa makarating ako sa kubo ni Crisostomo. Pumasok ako doon. Naghanap ako ng maaaring magamit na sandata, subalit isang maliit na kutsilyo lamang ang naroon. Ikaw, ang tatanggalan ko ng puwang sa mundong ito, Bernadette. Ikaw at ang pamilya mong albularyo. Ubusin ko kayo. Magpaparami ako at ubusin namin ang lahat ng tao sa baryo. Hanggang kami na lang ang matira. Hanggang sa makapamuhay kami ng masagana. Wasak ang dingding ng kubo. Naglipara ng mga piraso noon kung saan-saan. Wala na akong matakbuhan ng mga oras na yon. Tanging ang maliit na kutsilyo lamang ang mahigpit kong hawak doon. At alam kong hindi ako maililigtas noon. Umungol ng malakas si Dina. Bumuelo na ito at wala na akong nagawa kung hindi ang mapapikit at manalangin ng isang milagro. Isang milagro na magliligtas sa akin mula sa kamay ng halimaw na yon. Sumigaw ako ng malakas habang nakapikit. Inihanda ko na ang sarili sa anumang sakit na mararamdaman ko nang biglang sumigaw si Dina na tila nasasaktan. Kasabay noon ay ang tunog ng hagupit ng isang latigo. Idinilat ko ang aking mga mata at sa harapan ko ay nakatayo si Crisostomo. Hawak ang isang buntot pagi sa isang kamay at sa kabila ay isang bote ng lambanog na may nakababad na luya. Pinaghahampas niya si Dina. Nakita kong lumalatay ang mga hampas na yon at ang mga latay ay nagiging mga sugat. Tumungga si Crisostomo ng lambanog. Pinuno niya ang kanyang bibig noon bago ibinuga yun sa aswang. Nakita kong bumuka ang mga sugat nito. Napaurong ito habang umuungol at nangingisay. Tumabi ka. Magtago ka sa ilalim ng lamesa. Mabilis akong gumapang at sinunod ang sinabi ni Crisostomo. Nakita kong hinugot niya ang itak mula sa kanyang likuran. Muli siyang tumungga ng lambanog at pagkatapos ay lumusob siya sa halimaw. Ngunit pagkawasiwas niya ng itak ay nakaiwas ang halimaw. Nagawa niya itong bugahan ng lambanog, subalit inabot rin siya ng matatalas na kuko nito. Tumalsik si Crisostomo sa labas. Tumama siya sa isang malaking bato sa labas ng bahay. Wasak ang kanyang damit at nag-iwan ang aswang na 3 mahahabang sugat sa kanyang dibdib. Namilipit siya sa sakit at napasigaw. Umuusok pa ang aswang ng dahil sa lambanog. Umungol ito at pagkatapos ay mabilis na tumakbo papunta kay Crisostomo. Nagawang makagulong na Crisostomo papalayo, subalit inabot muli siya ng mahahabang kuko ni Aling Dina. Ilang sandali pa ay nagsisigaw na ang lalaki. Nakapalibot na pala sa leeg nito ang naglalaway na dila ng tiktik. Gusto kong tumulong noon, subalit napako na ang aking mga paa sa aking kinatatayuan ng dahil sa takot. Hanggang sa marinig ko ang malakas na sigaw ni Tatay. Hayop ka! Lintik ka! Mamatay ka na! Mamatay ka na! Tagos sa dibdib ng halimaw ang dalang pinatulis na kawayan ni Tatay. Dahan-dahang kumalas ang dila ng halimaw sa pagkakatali sa leeg ni Crisostomo. Umungol ito at lumingon kay Tatay.
Hinugot nito ang kawayan at itinapon papalayo. Dito na ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Hindi ko maaaring hayaang masaktan ulit si tatay. Dinampot ko ang naiwang bote ng lambanog. Tumakbo ako at ibinato ko yun sa halimaw. Nabasag ang bote sa likuran nito at kumalat doon ang natirang lambanog. Nagpagulong-gulong na parang napapaso si Dina. Muling tumayo si Crisostomo, dinampot niya ang itak. Handa na niyang tagain ang leeg ng halimaw nang bigla itong tumayo at tumakbo papalayo. Walang ano-anong sumunod doon si Crisostomo. Si tatay naman ay kaagad na kinumusta ang kalagayan ko. Itinabi niya ako sa gilid at niyakap ako ng mahigpit. Ilang sandali pa ay bumalik si Crisostomo. Hindi raw niya inabot si Dina. Umupo siya sa gilid namin. Namumutla na siya at hinahabol ang hininga. Tinanong ko kung malalim ba ang sugat niya. Umiling siya at sinabihan akong ang sugat ko ang mga galos ang intindihin ko. Sanay na raw siya na masugatan. Isa pa, hindi pa rin tapos ang misyon niya doon dahil hindi pa niya nahuhuli o napapatay si Dina. Babalik daw ito at baka mas malala ang susunod nitong gagawin. Kailangan nating mapaniwala ang mga tao na si Dina ang aswang. Kung hindi natin yun magagawa, madali lang siya makakabalik dito. Oo, tama ka. Baka bukas lang ng umaga ay narito na siya. Madali lang niyang mapapaikot ang mga tao. At siguradong sa'yo niya muli ipapasa ang sisi. Huwag kayong mag-alala. Naisip ko na yan. At siguro ngayon ay abala na ang inutusan ko na tipunin ng mga tao. Ha? Si Cherry, nakita niya ang halimaw. At handa raw siyang tumistigo na si Dina nga ang aswang na yon. Tama, si Cherry. Nakalimutan ko noon ang tungkol sa kanya. Pinilit kong tumayo. Kahit sugatan at pagod ay pinilit naming pumunta sa gitna ng baryo. Doon ay nagtipon-tipon na ang mga tao. Malayo pa lamang kami ay dinig na namin ang bulungan. Galit ang ilang mga taga roon. Marahil dahil nagampala ang kanilang tulog. Paglapit namin ay nakita ko kaagad si Cherry. Nasa unahan nito sa tabi ng kanyang ama na pinuno ng baryo. Nang makita niya ako ay patakbo siyang lumapit sa akin. Tinanong niya kung ayos lang ako at ang mga kasama ko. Isang bagay na kinumpirma ko naman sa kanya. Napalingon sa amin ang mga tao at lalong lumakas ang bulungan nang makita nila kaming duguan at madungis. Nakita naman niyo, kasama nila si Crisostomo. Hindi siya ang aswang. Kitang-kita ng mga mata ko. Si Aling Dina ang aswang. Kung gusto niyo, puntahan natin siya ngayon. Kasi tingnan niyo, siya lamang ang wala rito. Tiningnan kami ng mga tao. Halatang hindi pa rin sila kumbinsido. Maya-maya ay nagsalita na ang pinuno ng baryo at inulit ang sinabi ni Cherry. Napuno ng bulungan ang paligid. Pero hindi nagtagal ay nagpasya na sila na puntahan ang bahay ni Dina sa dulo ng baryo. At sa bungad pa lamang ay natigilan na sila. May mga patak na kasi doon ng dugo. Papasok yon sa loob ng bahay. Kumatok sila, ngunit walang sumagot. Dito na sumingit ang pinuno ng baryo. Sapilitan niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sumunod kami kaagad nila tatay at Crisostomo, ngunit wala na doon si Dina. Tanging patak na lamang ng mga dugo sa sahig ang naabutan namin doon. Hinalughog ni Crisostomo ang bahay. May nakita siya doong mga libritong may mga nakasulat na Latin at sa kwarto nito ay nakita niya ang isang liham. Naninilaw na ang papel noon at halos malabo na ang mga nakasulat. Subalit nababasa pa naman. Galing iyon sa isang babaeng nagngangalang Luwalhati. Nakasulat doon na dapat ubusin ang lahi ng mga krus. Ang pangalan ng lahi namin. Kami raw kasi ang magiging tinik sa lalamunan ng mga aswang doon. Ibinigay ko iyon kay tatay. Ipinakita naman niya yon sa punong barangay at ipinakita naman nito ang liham sa mga tao. Maya-maya pa ay lumabas si Crisostomo mula sa isa pang silid. May dala siyang supot at napangiwi ang lahat nang makitang daliri ng mga tao ang laman noon. Halos nabubulok na at ang iba may uod na.
dito na nakumbinsi ang mga tao na si Aling Dina ay isang aswang na nagtago lamang sa likod ng pagiging isang albularyo. Humingi sila ng tawad kay Crisostomo at kaagad din naman yung tinanggap ng binata. Pagkatapos ay sinunog nila ang bahay ni Dina doon. Kinabukasan ay tinugis ng mga kalalakihan ng baryo sa pangunguna ni Crisostomo ang mga lugar na maaaring pagtaguan ni Dina. Nakarating rin sa mga karatig baryo ang balita at maging ang mga ito ay tumulong rin. Ngunit wala nang Dina silang nakita. Hanggang sa bumuti na ang sugat ni tatay at nagpasya na kaming umuwi. Maraming salamat, Crisostomo. Kung wala ka, sigurado wala na rin ang anak ko. O baka kahit ako. Sa iyo na ang bahay ng kapatid ko at lahat ng mga gamit niyang panlaban sa mga aswang. Basta huwag mo sanang pababayaan ang baryo. Salamat din po. At pasensya na kung natakot ko kayo nung una. Lalo ka na, Bernadette. Wala na yun. Ikaw ang dahilan kung bakit makakabalik pa ako ng Laguna ng buo. Salamat sa'yo. Ito, sinulat ko mga number namin dyan. Kapag may oras ka o kapag nagka-cellphone ka, tawagan mo kami. Oo, gagawin ko yun. 2 buwan matapos yun ay nakatanggap kami ng mensahe mula kay Crisostomo. Nahuli at napatay na di umano si Dina. Tapos na raw ang kalbaryo doon at maaari na kaming bumalik anong oras man namin gusto. Subalit sino pa ba ang magnanais na bumalik doon? Ang totoo, matapos ang insidente doon, hindi na ako nakatulog ng maayos. May mga gabing nagigising akong pawisan at hinihingal. Sabi ni tatay, nagsisisigaw rin daw ako sa gabi. Ilang taon ang nagdaan bago ako nakarecover mula sa kakilakilabot na karanasang yun. Ayaw ko nang maulit yun at marahil hindi na ako babalik pa sa lugar na yon. Sapat na ang mga pilat sa katawan na iniwan sa amin ng halimaw sa lugar na yon. Hanggang ngayon kapag bumabalik sa isipan ko ang mga tagpong yon ay kinikilabutan pa rin ako. Marami pa talaga tayong hindi alam sa mundong ito. Huwag nating baliwalain ang mga babala. Laging mag-ingat sa mga pinagkakatiwalaan. Dahil hindi natin alam, baka mga aswang na ang mga nasa harapan natin at pinakikisamahan araw-araw. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagkakataong ibinigay ninyo para makapagbahagi kami ng mga kwentong gaya nito. Mga kwentong akala ng iba ay mga haka-haka lamang. Ang hindi nila alam, nangyayari talaga ang mga ito.